Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Last day sa ating US Standard Time. Mamayang 2:00 ng madaling araw, kailangang i-advance ito, i-abante ng isang oras. Sa mga sandali ito, ang oras natin sa Alaska, 5:00 ng umaga. California, 6:00 ng umaga. Samantalang sa Dubai, ganap ng 5:00 ng hapon. Sa Hawaii, 4:00 ng madaling araw. Samantalang diyan sa Japan, 11:00 ng gabi. 12:00 naman sa Australia. Sa Filipinas ay ganap ng 10:00 ng umaga. Ups, 10:00 ng gabi. Philippine Standard Time. Samantalang dito sa amin, nag-snow sa mga sandaling ito. 35 degrees. Oras natin ay ganap ng 9:00 ng umaga. Magandang umaga sa mga kapitbahay natin dito sa Estados Unidos. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahan, welcome na muli sa ating Fun Saturday Live. Ano man ang ating mga ginagawa, halina ho kayo, paki-open lamang ang ating mga computers. Pakilakasan lamang ang audio. Hindi na kailangang tanaw-tanawin ako sa mga computer boobs ninyo riyan. Ayos na lamang na tayo ay mapakinggan sa loob ng 3 oras sa ating Fun Saturday Live today. Ngayon ay Marso 11. Remember, ngayong araw na ito ay umalis si Douglas MacArthur sa Filipinas patungo ng Australia. Sabi kasi ng presidente niya noon, umalis ka na. 90,000 American soldiers iniwanan niya sa Pilipinas today, March 11. Kasama niya ang kanyang Pilipinong pamilya. Umalis si Douglas MacArthur papunta ng Australia. Sabi niya, I shall return. Kaya yan, mahalaga yan kay Leonor Curate. Good morning. Good morning. Mahalaga yan sapagkat ang nagpatakas kay Douglas MacArthur sa Pilipinas ay ang puwersa ng Japan. Si Leonor Curata nasa Japan ngayon, kapiling ng kanyang mahal na esposo. Sabi niya, share Dan Furel. Thank you. Maraming salamat. And of course, Rhea Duroliat also with us today. Good morning. Good evening. Good AM, Manoy Furel. Watching from Taguig sa Metro Manila. And of course, yung paring Rodmon, good morning from Murrieta, California. Kung dito sa amin ay may bagsak ng snow sa mga sandaling ito, malakas ha? Malakas ang snow namin ngayon dito. Bagamat maaaring ito ay hindi magkaroon ng accumulation, gawa ng 35 degrees ang temperatura namin. 3 degrees above freezing point. Pero dyan sa California, ang lugar natin dyan, pare ko, kay paring Rodmon ngayong araw na ito, ay medyo hindi maganda. Yan ay nagsimula halos 1 buong linggo na ang mga pagbuhos ng mga snow sa iba't ibang panig ng California. Ngayong araw na ito ay ginugunitaryan sa Pilipinas ang pag-alis ni Douglas MacArthur. Sabi kasi ni
Franklin Delano Roosevelt, umalis ka na muna riyan pare ko eh. Umalis ka na muna, dalhin mo muna ang pamilya mo. Punta ka muna ng Australia. Sabagat nababanaga na ang pagbagsak ng bandila ng Amerika sa Pilipinas sa kamay ng mga Hapon ngayong araw na ito. Kaya sakay ng submarino ang pamilya ni Douglas MacArthur at Filipino wife ang kanyang kasama. Pumunta ng Australia, pero sabi niya sa mga iniwan ng mga sundalo at sa mga Pilipino, I shall return. Kaya may mga 4 na taon pagkatapos, bumalik siya at pinanagumpayan ang kanyang winika sa mga Pilipino at mga Amerikano na siya'y babalik. Ngayon ding araw na ito, hindi pala kahapon eh. Kahapon naman si Alexander Graham Bell ay sinubukan ang kanyang bagong diskubre, ang telepono. Kanyang ginamit successfully galing sa kanyang laboratorio sa Boston, sa Massachusetts. Ngayong araw na ito, kahapon March 10, that was in 1876, nang subukan ni Alexander Graham Bell ang kanyang telephone. Di ba mga pare ko eh? Diyan kay pare natin si Rodmon sa Murrieta, California. Malakas ang buhos ng snow riyan. In fact, hindi lamang snow, kundi ngayong bahana. Bahana ang inaabot ngayon riyan. A state of emergency has been declared for many California counties as the state faces new round of storms that could help melt massive snowpack and lead to major flooding in California. Yan ang natatanggap nating report sa mga sandaling ito. In fact, siguro parinig ko muna sa inyo. Meron tayong report dito para kay Rodmon sa Murrieta, California. Go ahead. Good morning, Tony. And it's been raining pretty Fiorel, steadily hindi for Tony. hours right now. That means creeks like this one all over are swelling. We're in El Dorado County. It's one of 34 counties statewide that is now under a state of emergency. It's much warmer today. And all this rapid snow melt, well, that could cause some life-threatening flooding. The rain is already drenching Northern California, causing creeks to swell, with high winds littering streets with debris and knocking down trees. In Donner Lake, it was a race against time to remove several feet of snow from rooftops. If you leave all this snow here and you get rain on top of that, it's going to be really heavy. And it could collapse the roof. It could, yeah. That's exactly what happened to this RV storage facility, the roof crumpling under the weight of the snow. But most of California is prepping for another battle, the rapid snow melt, which could create dangerous flood conditions. Authorities have ordered evacuations in Santa Cruz County, which is expecting as much as 8 inches of rain. But this homeowner says he's staying put. We want to be here when the flood happens just to help, to see if we can mitigate anything. First responders are activating swiftwater rescue teams. One week you got people making snow rescues. The next week you got people prepared to hit the boats. Absolutely. That's kind of the nature of the beast. It's been the best of times and the worst of times for California's reservoirs. Last year, water in Lake Oroville north of Sacramento had sunk to its lowest level ever. But now those levels are up so high, California's Department of Water Resources is planning to open its main spillway today to keep it from possibly overflowing. There's 2 kinds of water emergencies, when you have too much and when you have too little. And sometimes we have to worry about both in the same year. Yan ang kalagayan ngayon. In fact, ang report na yan ay galing kay Carter Evans diyan sa San Francisco sa California. Yan ang kalagayan ngayon sa ilang mga estado, ilang mga counties diyan sa California sa mga sandaling ito. Araw ng Sabado, Marso 11. Kaya yung pare natin, si paring Rodmon sa Murrieta, I hope malayo ito sa anumang mga baha. Meron tayong ilang mga karagdagang pag-uulat from California. May kaugnayan pa rin dito sa snow na bumagsak sa kanila. And then of course, sa mga sandaling ito, araw ng Sabado, dahilan sa pagtaas ng temperatura, ay may mga melting down ng mga snow na ito na ngayon ay sanhi ng mga pagbaha.
maging sa mga parke at ilang mga kalsada dyan sa California. Specific places, mamaya ng konti. Mga pare ko, parang Bonifacio Año Nuevo, good afternoon. Ang pare natin ay nandyan sa Riyadh, sa Kingdom of Saudi Arabia. Mga kakampink, medyo greetings na lamang daw galing kay paring Bonifacio Año Nuevo. And of course, ang aking brother Knight, Knights of Columbus, Junde T. Valencia. Arekoy, good morning. Viva Jesus. Good evening sa iyo riyan, parekoy. Aring Junde T. Valencia. And then Fernando Diego Constantino, sabi niya, it's FSL again. Magandang umaga sa lahat ng mga katropa natin na FSL. At higit sa lahat, ay sa iyo, bro. Thank you. Pa-shoutout na lamang sa aking pamilya sa Olongapo City. I'm watching from USA. Fernando Diego Constantino. Ang kanyang pamilya ay nandyan sa Olongapo City. Bakit malayo, parigoy? Oh, bakit malayo? Sama na rito. Mamaya riyan, nakakita ka ng mga mapuputi sa kalsada. Delikado. Delikado. Parang Fernando Diego Constantino. And then, mahalang mortgage gurito Fiorel. Sabi ni paring Rodmon, sabi niya, pero sulit naman dahilan sa walang snow kami ngayon. Ambun lamang ng konti. Very good. God bless you, pare koy. Dito sa amin, malakas. Malakas ang snow sa amin, kaya lamang walang accumulation kaming inaasahan. Gawa na ngayon, ang temperature is 35 degrees. And by this afternoon, aabot na ito ng the max ay 45 degrees. Kaya, thanks God, wala kaming papalahin na snow sa mga sandaling ito, bagaman malakas ang bagsak. Ang problema lamang niyan sa mga sandaling ito, kung ikaw ay lalakad sa kalsada, madulas. Kaya kailangan ng snow booth para maganda ang apak sa kalsada. It's FSL. Sabi ni paring Fernando Diego Constantino. Junior Dal, good morning, pare ko. Asa na si Junior Dal? Ito pala. Good morning, bro, at sa lahat ng ating mga viewers. Maligayang watching today from Junior Dal. And then Judy Salarungan, sabi niya, good AM, good PM pala, Fiorel. Sabi ni Judy Salarungan, I'm watching, thank you. And then a new name, ano ito, Coing Camacho from Calulbon, Catanduanes. Happy watching dyan, pare ko. Good evening. Bago nating ka-amistad, bago nating kasama sa community, ang ating official community, si Coing Camacho. Pare ko, Diyos mabalos, maray na banggi. Iwarak mo sa mga kabaryo. Ang ating programa, para naman hindi ka nag-iisa riyan sa Calulbon sa Catanduanes. There you are. Done sharing na, Fiorel, sa lahat ng aking mga group chats at Facebook. Sabi ni Maring Judy Zalarongan, thank you, Judes. Maraming salamat. Kinurakot ang pundo ng California. Kaya kaunting snow lang ay palpak kami rito. Sabi ni paring Rodmon, as usual ay Democrat-run state kasi kami. Kaya nangangapa. Kaya nangangapa. Sabi ni paring Rodmon. Diyan kasi sa California, for the information ng ating mga kaagapay ngayon, ano? Ayon ito sa ating National Weather Station, Weather Prediction Center sa College Park sa Maryland. Ngayong araw na ito, araw ng Sabado, Marso 11, ang kanilang official report from ito ang equivalent ng ating Weather Bureau diyan. There is a high risk of excessive rainfall over parts of California. Heavy snow over the higher elevations, over the lowest Greater Lake or lower Great Lakes, and upper Midwest.
Magkakaroon din ng mga manakanakang pagbuhos ng ulan. Ang karamihan dito ay malamig na buhos ng ulan, lalo na sa Central Appalachian Region. At ganoon din sa kalagitnaan ng Missouri Valley, ito ay ngayong araw na ito, araw ng Sabado. There is also a slight risk of severe thunderstorm over parts of the southern plains and lower Mississippi Valley. Ngayong araw din ito ng Sabado, a storm over Ohio Valley will move eastward. Papunta dito sa amin. Northern Mid-Atlantic Coast at yan ay ngayon ding araw na ito ng Sabado ng umaga. A winter storm ang itinala naman sa lower Great Lakes. Dahilan dito ay makapal na snow kaninang madaling araw ng Sabado, hanggang umaabot ito ng 1 foot by the time na ito ay magwakas ngayong umaga ng Sabado. Mid-Atlantic, kasama na rito ang Central Pennsylvania, ang Pocono, itong lugar namin ngayon, ay magkakaroon din ng mga additional snowfall. Mga 4 to 8 inches ang kapal ng snow. Mid-Atlantic including North Central Pennsylvania and the Pocono. Magkakaroon sila ng mga mapapanganib na mga madudulas na mga kalsada, kaya ang ating mga nagmamaneho sa mga kalsada ngayong araw na ito ng Sabado, weekend, binibigyan ng babala ng ating National Weather Station. Ang kanilang ipinalabas na Weather Prediction Center College of Park, Maryland memo, o kaya babala, ngayong araw na ito, araw ng Sabado, ika-11 ng buwan ng Marso. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya ingat na lamang tayo mga pare ko, ha? Yung mga nandarian sa California, kagaya ng kaibigan nating Rodmon and the rest of our FSL community, lalo na sa mga nasa itaas na bahagi ng California, gawa nitong sama ng panahon, diyan na darama ng ating mga kababayan. Hindi lamang yan dahilan sa pag-init ng kalagayan ng temperatura. California area still, ayon sa kanilang California AccuWeather, medyo mayroong impact ngayon ang pagtunaw ng mga snow sa mga kalsada. Nagiging mapanganib ang mga kalsada diyan sa California sa mga sandaling ito, sapagat sa pagkatunaw ng mga snow sa mga bulubunduking bahagi ay dumadaus-dus ngayon ang mga pagbaha. Pakinggan natin ito. All right, we continue to track our rain in California. I think the worst of it now is over. We're going to be winding that rain down this afternoon, but we're not done with the wet weather this weekend, and we're certainly going to get more as we get into next week. I think the worst of the rain is now over for California. There's still going to be some flooding, though, because of all the rain we have. And don't forget, we have snowmelt going on below 6,000 feet, where they have several feet of snow in the Sierra. And by the way, the snow is going to continue to fall into the mountains. Up above 8,000 feet where we have an avalanche danger. Why? Because we have so much snow falling, and now that it's warmer, it makes the snowpack unstable. So that's why you have to worry about avalanches, because of that warming across the Sierra. Now, as we move into tonight, notice still some showers. It's not soaking widespread rain, but there's going to be pockets of rain in the Northern California, and up above, I'd say about 7,000 feet. We're going to get more snow, several inches, as we head toward the weekend. You see that? It just keeps coming on in. Now, Southern California, I think you dry things out as we move into the weekend, but we're not done. Because then, as we get into Wednesday, we have the energy from that upper low that we're tracking. There's going to be another piece coming on down, and that means this. Another round of some heavy rain mostly in Central California. I do think there's going to be more rain in Southern California. I keep talking about this short-term pain for long-term gain. I just showed you the short-term pain. Now I'm going to show you the long-term gain. This drought in California, and we've been talking about this on the network over the last month, it is over. It's done with. The
feet and feet of snow in the mountains that are going to melt this spring and fill up the reservoirs. You may not see any moderate drought or any abnormally dry in a large part of the state. So you know what that means? The drought's over. Thank you. So yan ang report ng AccuWeather galing sa California, San Francisco sa California. Kaya kayo mga nandiyan ay ingat na lamang kayo, ano ha? Tapos na daw yung mga pagbuhos ng snow, kaya lamang ang bantayan naman ang mga pagbaha sa mga kalsada, sa mga ilog, at sa iba pang mga low-lying areas ng California. Hindi lamang, by the way, California, paring Rodmon, ano ha? Good morning. Pare natin, naandyan na rin, hindi pala si Rodmon, Rodi Santos. Paring Rodmon naandyan sa California, Murrieta. Ngayon, itong pare nating isa, Rodi Santos, mga usual na kaalalay natin tuwing araw ng Sabado. Salamat sa inyo mga pare ko, mga mare ko. Thank you very much sa inyong pakikiisa. Sabi ng kaibigan nating Rodi Santos, good morning, Furel. Happy birthday to loyal FSL listener, Elio de Lope de Vera Mondala. Naunahan mo, pare ko, nasa listahan ko yan si paring Leo eh. Leo de Lope de Vera Mondala. Ngayong araw na ito ang kanyang kaarawan, sabi ni paring Rodmon. Diyan sa California, bago natin tunghayan ng mga balita sa Pilipinas, mga kapitbahay, diyan sa California, hindi California, sa London, diyan sa London ay pareho rin ang kalagayan ng California. In fact, pareho ng kalagayan namin dito ngayon. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng snow sa mga sandaling ito dito sa area namin, sa aming kapaligiran dito. Now, sa London, sabi dito, persistent overnight snowfall has stirred up long delays on the M62 Trans-Pennine Motorway. Malakas din ang buhos ng snow sa California. Sabi rito, the national highways said there were delays of at least 3 hours eastbound between 120, that's Rockdale, and 124, that's Huddersfield. Ang snow doon, mga kababayan, ay humahati sa mismong United Kingdom. Galing sa kanluran, patungo ng silangan, sa kalagitnaan mismo. Kung ito ang mapa ng United Kingdom, dito mismo sa gitna. Diyan sa gitna. From the west to the east, ang takbo ng storm na ngayon ay pinangalanan nilang Larissa. Yan ang kanilang storm name. Sabi ng mga weather forecasters ng London, treacherous condition. Mapanganib, traidor na kalagayan ng mga kalsada. Ito ay dahilan sa bagyo na si Larissa na nag-iimbak. Nag-iimbak ng kapal ng snow from 3 feet to 6 feet of snow in some areas. And then ang iba medyo mababaw from 12 inches to 16 inches in some areas. Pakinggan natin sandali itong report na ito kay Peter Lane sa 5 News, Westchester sa England. Meron tayong maliwanag na pag-uulat tungkol sa lagay ng panahon. A slow crawl across the M62. Pakinggan The ninyo ang snow kaniyang trying accent. everyone's patience. Some vehicles abandoned on the roadside. 14 centimetres of snow fell in parts of West Yorkshire, and on the highest stretch of the motorway linking Leeds and Manchester, no one was going anywhere in a hurry. I didn't expect there to be as much snow on the roads still. Coming over Scammond and, the motorway, or the M62 there was a lot more ice, a lot more snow on the roads than I thought there was going to be, yeah. Huge diversion through Halifax, not to be between 21, 24 there. Oh, so Yeah. you were wise. We were wise, but it's taken forever going through all the little roads, Todmorden and all that. So, yeah, I'm glad I didn't go on the M62. Those were the daytime woes. Overnight, it had been much worse. I set off from Manchester at about 12, like midnight,
and then got to Leeds at 10 a.m. this morning. So it was like a 10-hour journey, which isn't fun. And then all the way there, it was like really strong winds that were like. The snow was thanks to Storm Larissa. The cold set to run into next week. Now, technically, at the moment, we're in meteorological spring and have been since the start of this month. The only problem is, no one told the weather. This afternoon, some melting in the sunshine before tonight, the temperatures drop once again. Peter Lane, 5 News, West Yorkshire. Thank you very much, Peter Lane. Kita naman ninyo ang accent ng mga nasa England, ano ha? Naalala ko itong aking mga apo eh. Pagkausap nila yung kanilang mga pinsan sa London, nag-uusap yung mga apo ko, 5 years old, 10 years old, 11 years old, 13 years old. Pag nag-uusap itong mga ito, ginagaya ng mga apo ko rito yung accent ng mga pamangkin nila, mga pinsan nila. Yung mga accent na British, ano ha? Yung sinasabing bagyo na Larissa, galing ito from the west, ito ay doon sa Liverpool, England. Ang kalsada na ito na tinutukoy doon sa report, M62. Yaan ay humahati ng kalagitnaan ng United Kingdom from Liverpool. Ito yung kilala sa The Beatles. From the west, west coast, patungo sa Hull. Ito naman nasa tabing dagat ng silangan ng United Kingdom. Parang California ito. Kung dito sa amin sa Amerika, parang California, west, and then New York sa east, parang ganyan. Sa kalagitnaan mismo humahati. Kaya binibigyan ng babala yung mga gagamit ng mga highways like itong M62, ingatan lamang sa bakat matindi. Matindi ang dulas ng mga super highways nila. Public service. Thank you. Paalala natin ito sa mga naandyan, mga kapitbahay natin sa London. Good morning na lamang, Furel, hanggang, hanga kami dito sa Binangonan, Rizal. Sa mga hatid na balita mo dyan sa USA. Thank you. Rex Candido Payas. Paglilingkod sa bayan natin ito, mga pare ko, para naman sa mga kamag-anak natin dyan sa Pinas o kaya sa ibang mga lugar na merong mga kamag-anak, maybe OFW, na nandoon sa United Kingdom. FDS Report! Paalala lamang natin yan para na uunawaan natin ang mga nagaganap sa ating mga kapaligiran, paring Rex Candido Payas. And then of course, good morning kay Margarita Villegas, snowy Syracuse, New York from Toronto. Oh, thank you Thank you, Margarita Villegas. Totoo yan Yung aking anak hindi mapakali Gawa ng yung maliit naming barong-barong doon sa upstate. Yung nakukulapuran ng snow Kaya ngayon, Sabado, noong Huwebes ng gabi, yung aming partner doon sa upstate, tinawagan ng aking anak, pwede ba pakiplow? Yung driveway, may kahabaan yun. Mga siguro 150 feet from the main highway, yung driveway papunta doon sa aming barong-barong. Kailangang i-plow gawa ng makapal hanggang tuhod yung kapal. Yan ay nandyan sa upstate. Kaya pareho tayo riyan, Mariko. Margarita Villegas. Sabi na snowy Syracuse kami rito ngayon sa New York. At ang snow na ito ay from Toronto sa Canada. And then si Dalbay Ina. Ito yung mga bagong mga kasapi natin sa ating FSL community. Sabi niya, marahay na daw po, Furel. Kababayan ko pala. Diyos mabalos. Dalbay Ina. Thank you. Maraming salamat for watching. At saka si Angel
Parulan. Sabi niya, good evening. Sir, siya naman tong magalang. Ito pala ang Marikoy. Munti ko na namang makaligtaan babae nga. Girl ako, Furel. Angel C. Parulan. There you are. Ang ating maganda, kaakit-akit na bagong kasama sa ating FSL community. And then Norlani, bagong pangalan din. Norlani Salvo, good evening and God bless po sa inyo. Sabi ni Norlani Salvo. Good evening din. Pinsan. Good evening, Pinsan. Saan ka man nandoon ngayon? I would guess either Visaya o kaya Mindanao. Pero marami kaming mga kamag-anak riyan sa Visaya galing sa kapatid ng aking papa. Dalawa sila na napadpad riyan sa Bisaya. Kaya maraming mga Salvo riyan Siguro kasama na si Norlani Salvo. Sabi niya, good evening. At saka God bless na lamang sa inyo lahat. And then pare natin Bonifacio Año Nuevo, paki-shout out na lamang mga pare ko sa mga kababayan namin sa Oriental Mindoro. Particularly my hometown sa Pola. At nangangamba ang kaibigan natin, paring Bonifacio Año Nuevo, dahilan sa oil spill. Saan ito? Pola, Oriental Mindoro. Nga pala. Naandyan In fact, yung Palawan, ilang mga areas dyan malapit riyan, inaabot na ng oil spill. Kaya keep safe na lamang sa pari-paring Boni. Paki-keep safe na lamang to everyone. And then paki-save tayo, God, sa iligtas sa kapahamakan. Marine biodiversity. God bless na lamang sa lahat, sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Ang aking kapatid, hindi tayo pinababayaan, si Ate Nens. Ego Ate Nens, we are watching, Furel. Regards to the whole family and God bless us always. Sabi ng aking kapatid, si Ate Nena. Sabi ko kasi sa mga kapatid ko, kumare, pakikalakalabi tayo rito. Gawa ng araw natin, araw-araw. Di ba? Ang araw natin ay araw-araw Kaya kailangan lagi tayong nagkakahuntahan Juan, Saturday Live. Diyan sa Negros, ito ang ating mga teaser sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ang issue natin ngayon mga pare ko, Amaring Angel Parulan. Shout out din po sa tropang Angat Hong Kong. Thank you po. Yung grupo natin riyan sa Hong Kong, Angat, hindi Angat Angat Hong Kong. Ibig sabihin iangat, itaas. Yan ang mga kaibigan natin, mga kaalyado, mga kaamistad, mga kagrupo natin lahat. At kagrupo ni Angel Parulan diyan sa Hong Kong. Now, sabi ko na nga kanina, ang ating teaser, ito ibabalita ko sa inyo. Sapagat, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay may kaugnayan sa mga anong tawag niyan? Mga goons. Guns, goons, and politics. There you are. Pag-uusapan natin yan mamaya ng konti. Nandiyan na alam mo ang politika sa atin sa Pilipinas is ang sabi nga ng aking kaibigan, it is a blood sport ang politika sa Pilipinas. At ang mga Pilipino ay mga piyon lamang kung sa chess, walang halaga ang mga butante. Pag-uusapan natin yan. Now, kakaibat nitong issue natin mamaya, si BBM, President Marcos, ay inutusan na ngayon ng Department of National Defense na bumuo ng Joint Task Force.
Ito ay para magkaroon ng malawak na investigasyon sa tinatawag niyang lawless violence in the country, especially in Negros Island following the brazen daylight killing of Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Pakinggan natin itong report ni JP Nunez ng UNTV. Ito'y may kaugnayan dyan sa wasiwas ng mga Armalite na pumatay ng siyam. Kasama na ang gobernador. Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. discloses that President Ferdinand Marcos Jr. glory to God. Ano nangyari? Ayaw yatang umabante itong aking report pakiulit nga. Tuloy mo nga. Ayaw. Ayaw mag-start itong aking video. Ano nangyari rito? Nakaw. Problema tayo. Ulitin mo nga sandali. Pakiulit natin let me see. Take 2. Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. discloses that President Ferdinand Marcos Jr. glory to God. Ayaw talaga. Ayaw niya. Sa glory to God na lang narinig ko eh. But anyway, kaugnay pa rin itong kautusan ni Ferdinand Marcos Jr. ay nanawagan siya sa mga nasa kapangyarihan, Armed Forces of the Philippines, na bigyan na ng tuldok ang issue na ito ng pagpatay sa gobernador ng Negros Island. At ito ay may kaugnayan nga rito sa walang habas na pamamaril nung isang araw. Si Secretary Galvez ay nagpahayag na ang presidente ay nagbigay ng kanyang verbal na kautusan sa military na tulungan ng Negros na isakatuparan ng malawakan na investigasyon upang sa ganon ay mailabas ang katotohanan sa pagpatay na ayon sa kanila ay politically motivated sa gobernador ng Negros. Ang Armed Forces of the Philippines sa magitan ng pinuno nito Andres Centino ay nagsabi ng Joint Task Force Negros ay pangungunahan ng commander ng 3 Infantry Division Brigadier General Marion Season. Let me see kung pwedeng tumakbo itong sunod natin. Kung hindi, meron tayong malaking problema. Marlene Alcaide. 2 brigade, 6 na batalyon, at 50 veteranong sundalo na nakipagsagupaan noon sa Marawi. Ganyan Marlene Alcaide, News 5. Nakaw, may problema itong ating mga video, itong playback ko. May problema ang aking playback. I don't know why. Hindi ko alam. Subukan natin dito sa gitna. Ayaw talaga. Ayaw. May problema ang aking mga video ngayon. Ang aking mga audio. Wawawi. Wawawi. Musings Nights of Rizal. Non omnis moriar. Sabi ng mga kaibigan natin dyan, mga kasama natin sa Nights of Rizal, walang pangalan basta ito pamunuan ng Musings Nights of Rizal. Sabi na non omnis moriar. Hindi ko lamang alam kung sino sa mga kasama natin rito. Paring Ben Magbuhos from Quezon City. Thank you. Maraming salamat pare koy. At saka yung mga kaibigan natin dyan sa Hong Kong, Angel si Parolan, hindi F, kundi P. Parolan, regards na lamang sa inyo lahat. I don't know kung ano mga nangyayari dito sa aking mga voice clips marami pa sana itong ibig sabihin dyan inutusan din ni President Bongbong Marcos ang mga opisyal na magbigay ng katarungan sa pamilya at mga kamag-anak ng mga naiwanan noong massacre na isinagawa sa loob mismo ng compound ng gobernador ng Negros. Yan ay ang pananalakay na naganap noong Marso 4
ang Department of National Defense ay nagpalabas na ng 50 katao na light reaction company sa probinsya upang i-monitor ang ilang pang mga suspetsado na wala sa kamay ng mga otoridad. Ito ay mga team ng mga veteranong mga sundalo na galing pa sa digmaan sa Marawi. Ang mga ito ay isinailalim ng pagpapangkat upang sa ganon ay makatulong ng task force sa pagresolba sa problema ng pagpatay sa gobernador ng Negros at siyam na iba pa. Ayon pa rito kay Galvez, liban pa sa kautusang verbal ng presidente, ay isinailalim na rin nila ang panawagan sa Armed Forces of the Philippines, pangkalahatang samahan ito na magsagawa ng pakikipagtulungan. Anumang mga kaalaman, anumang informasyon na meron sila na ipaabot lamang sa task force na binuo sa partikular na kaso ng pagpatay sa gobernador. Armed Forces Chief of the Philippines, Andres Centino, nanawagan sa Joint Task Force Negros na pamumunuan ng General Marion Season ng 3rd Infantry Division at binigyan niya ito ng total power na magsagawa ng masusing investigasyon sa kaso ng pagpatay diyan sa Negros. And in fact, ang National Police, PNP, ay sumalakay sa mga tahanan ni 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ito ay sa munisipyo ng Basay. I don't know kung yung ating video rito kung gagana uli. Hindi ko alam kung doon sa manner of taping natin o kaya dito sa playback may problema. But anyway, ang National Police PNP kahapon araw ng Biyernes ay sinalakay ang ilang mga tahanan ng Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Yan ay sa munisipyo ng Basay. Ito'y pagkatapos na ipalabas ng korte. Walang kaugnayan ito, by the way, sa kaso ng pagpatay sa gobernador. Ito'y may kaugnayan sa una pang pagkakasangkot ni Teves, Arnolfo Teves Jr. Sa unang pagkakasangkot nito ng mga kaso ng mga political killings diyan sa Negros noong 2019. From 2017, 2018, 2019, maraming mga pagpatay na naganap, 12 ang mga pagpatay na naganap diyan sa Negros na kinasasangkutan ng pamilya o kaya mismo ng kinatawan ng 3 distrito ng Negros Oriental, Arnolfo Teves Jr. Subukan ko ulit. Baka sakaling pwedeng umusad itong report na ito. From ABS-CBN naman ito kay Jose Carretero. Let me see. Ito ang bahay ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Barangay Malabugas, Bayawan City. Bit-bit ang search warrant, pinasok ito ng mga operatiba ng PNP-CIDG bandang alas 4 Biyernes ng madaling araw. Pakay nila ang mga armas sa bahay ng kongresista. Ayon kay Police Colonel Thomas Valmonte, hepe ng Legal Division ng CIDG, nakumpiskan nila rito ang high-powered na mga armas na walang kaukulang dokumento. Sari-saring mga armas, firearms, pistol, small arms, long firearms, and explosives like grenades, and yung mga bala ng grenade launchers. Ayon kay Colonel Valmonte, 5 premises ang may search warrant. Bukod sa bahay ni Congressman Teves, ni-raid din ng CIDG ang 2 bahay malapit dito kung saan may nakuha ring mga baril. Yung isa po na pag-aari ni Hana May, alias Hana May, and the other one yung pag-aari ng spouses. Nilinaw ng CIDG bahagi ang operasyon nilang ito ng Oplan Paglalansag Omega at walang kinalaman sa kaso ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Based po doon sa mga information na nakalap namin,
na meron siyang itinatagong mga firearms and weapons. Dadalhin ang mga na-recover na armas sa field office ng CIDG sa Negros Oriental. Nagsagawa rin ng 2 search operations ang CIDG sa Purok 4 sa Barangay Poblasyon, Basay, Negros Oriental. Nakapangalan ang search warrant kina Congressman Arnolfo Teves Jr. at isang Jose Palo Himarangan mag-aalas 6 kaninang umaga. Arestado sa operasyon si Himarangan na naabutan ng mga operatiba sa bahay. Nakuha sa operasyon ang isang granada, isang rifle at 4 na short firearms. 2 sa mga ito ang may lisensya pero for verification. Jose Caritero, ABS-CBN News. Thank you, Joe. Thank you, ABS-CBN. Thank you. At nabuo yung balita natin. Pag-uusapan natin yan mamaya. Etong kaso na ito partikular, ang kaso na ito ni Arnolfo Teves Jr. ng Negros. Ang issue natin mamaya ay power, goons, and guns. And then clans, dynasties, and bosses. Pag-uusapan natin yan. Very exciting issue. Mamaya ng konti sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Power, goons, and guns. And then let's talk about dynasties, clans, and bosses. There you are. Mamaya ng konti yan, mga kapitbahay. Ayan ay may kaugnayan dito sa 2nd Distrito na pinuno Representative Arnolfo Teves Jr. Ito'y isa pang report na may kaugnayan din ito. Sa issue natin mamaya, may kaugnayan sa power, sa goons, and then guns, and then clan, and then dynasties, and then bosses. Mamaya, second hour. Kasangkot na rin riyan yung lumabas na mga bulong-bulungan, Maring Angel Parulan. Sabi niya, noon pa po yan Noon pa po yan dito sa Negros. Kaso, hindi ma-resolve yung kaso dahilan sa malakas ang kapit kay Digong. Kaya nga, malalakas ang loob ng mga hitmen dahilan sa protektado sila. Sabi ni Angel C. Parulan. Good morning, Furel from Glendale, California. Sabi ni Soka Friend Demerano, and then paring Ben Magbuho sa Quezon City, I am watching Furel. Thank you. Maraming salamat. Pag-usapan natin yan, Angel, natumbok mo Natumbok mo ang isa sa mga sensitibong mga areas ng usapin tungkol dito sa mga power, goons, and guns, and then clans, and then dynasties, and then bosses. Mga amo, mamaya sa ating palatuntunan, second half. Now, dito naman sa Senado, kung napakinggan ninyo several days ago, may kumalat na mga marites, may kumalat na mga chismis na patatalsikin sa kanyang pwesto si Senate President Zubiri, Migs or Miguel Zubiri. Alam ko na kung saan ang galing ito. Meron tayong mga galamay diyan sa Kongreso at Senado, mga kaagapay natin, mga kasama natin, mga colleagues sa broadcast at sa print media. Sabi nila, alam nila kung saan ang galing itong issue na ito. Merong mga senador, isa lamang naman na senador yan at mga congressmen ang nagpasimuno ng pagpapakalat ng chismis na patatalsikin si Zubiri, Meg Zubiri sa kanyang pwesto bilang Senate President dahilan daw sa hindi nagagampanan ng Senado nang mabilis ang mga isinusulong na mga proyekto ng presidente. Kaya lamang, sabi ni Zubiri, pinagtatawanan ko lamang ito Kasi alam ko naman kung ano ang suporta sa akin at kung ano ang bigat ng trabaho na sinusulong namin. Kaya namin ginagawa ang aming mga katungkulan sa Senado
ay gawa ng kapakanan ng ating taong bayan. Meron tayong report dito buhat sa ABS-CBN, Cherry Ann Torres. I hope mabuo. Go ahead, Cherry. Agad niya ibinasura ang lumabas sa isang news website na mababa ang output ng Senado at sobrang tagal ding naipasa ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP kaya muntik na siyang matanggal sa pwesto. Actually, may source din ako na nagsabi dahil sa position ko nga ang charter change, ginagamit nila yung mabagal na output ng Senado for a unicameral parliament, may mga ganun na usapin. Pero hindi ko napapatulan yan kasi una sa lahat ay gagawin lang namin yung tungkulin namin bilang Senado, and yun in the Senate, alam nyo, it's a time-bound and honored tradition na we take our time to measure, to pass the measures. Black propaganda is all around. Ang Senate Minority Bloc handang makatrabaho kahit sino pang mamuno sa Senado. There's no guarantee sa stability in the leadership. So, dinadaan sa personal relationships, and then at the same time, you find a least common denominator ninyo. Alagaan niya lahat ng mga egos, mga interest ng mga kasama niya. Samantala, nagpahayag ng suporta sa kasalukuyang liderato ng Senado ang ilang senador. Sabi nga po namin sa Senado, our SP is very good. And that's why our support to him is very strong. Proactive naman si Senate President. Satisfied. Baka may mga naninira lang kay Senate President. You still have the supermajority. Sherian Torres, ABS-CBN News. Natumbok dyan ni Zubiri ang issue eh. Ang talagang dahilan ng pagpapakalat na maalis sa pwesto bilang Senate President si Zubiri ay ang issue ng charter change o kaya ng Constitutional Convention or CONCON na isinusulong nitong movie star natin yan diyan sa Senado. Ngayon, sapagkat ipinahayag ni Zubiri at majority ng Senate na hindi priority ang Constitutional Convention o kaya ang charter change, kaya kumilos itong mga alipunga na ito. Kasama yung kanyang mga kaalyado riyan sa Kongreso. Yan, dyan nagsimula. Kaagapay yan sa issue na pag-uusapan natin mamaya, a power of goons and guns. The clans, the dynasties, and the bosses. Pag-usapan natin mamaya yan. Yan ang uri ng politika natin diyan sa bansa. Buti na lamang, Mariko, paring Den Hertes, nasa Malaysia ang ating kaibigan. Den Hertes in Malaysia. Pare ko, good morning. Malaysia, good morning ba ngayon? Good evening lang ngayon dyan eh. Malaysia, good evening. Magandang gabi sa mga naandyan sa Malaysia. And of course, ang kaibigan nating paring Dan Hertes, thank you very much. Pakilaganap lamang itong ating official para naman yung mga pinag-uusapan natin dito, maraming mga nakakaalam. Gawa ng ang purpose natin sa ating palatuntunan, bagaman ito ay habi lamang, palipasan natin ng oras, ang purpose natin dito, yung oras na pinalilipas natin, ay maging kapaki-pakinabang. At ito ay magiging kapaki-pakinabang lamang kung marami ang mga nakaririnig, babantay sa atin, at ika nga'y nakagagawa ng hakbang sa kanilang mga kakayahan. Like for example, itong isinasagawang tulong na mga bansa riyan sa Pilipinas, may kaugnayan dito sa kanina ay nabanggit natin na oil spill. Ang isa sa mga bansang nandiyan ngayon sa Pilipinas, liban sa Amerika. Pinatitiuna ko na yan. Liban sa Amerika, nasimulat sa pool na lumaganap ang oil spill, tahimik na umagapay sa Disaster Relief Group ng Pilipinas. At ngayon, ang Japan, sa ilalim ng kanilang pangkatang tinatawag nilang Japan Disaster Relief Expert Team, naandyan na ngayon sa bansa at nakikipagtulungan na rin
sa ating mga nasa pamahalaan upang maibsan ang mabilis na paglaganap ng oil spill na ito o kaya pagkalat ng langis na bumulwak buhat doon sa barko na lumubog diyan sa karagatan ng Pilipinas. Meron tayong report sa bagay na ito, Asher Kadapan. Ito'y galing sa UNTV News. Pakinggan natin, sana ay tuloy-tuloy, walang putol, walang aberya. An 8-member team of experts from Japan arrived in the country to provide assistance on the technical side of the oil spill incident in the coastal vicinity of Oriental Mindoro. The Japan Disaster Relief Expert Team, in coordination with the Philippine Coast Guard, is set to conduct an assessment in the vicinity, particularly the source of oil from the sunken tanker. PCG Deputy Commandant for Administration's CG Vice Admiral Ronnie Hill Gavan explains this as he welcomes the arrival of the group on Friday, March 10. The offer of support from the government of Japan through the JICA and the Japan Coast Guard will indeed be a very big boost to us kasi yung source ng oil is yet to be addressed, and we recognize that they have the technology to be offered to us. The Japanese experts, on their part, vowed to exert every effort in combating the disaster and mitigate the impact on the environment and the community. JDR expert team leader Nihei Daisuke says they may extend their help by providing equipment as they have been requesting requests from the Philippine government. Some of the equipments are in the process of being brought to here. But again, after we conducted latest survey on the assessment on the needs on the site, we will make a consideration. We will take it into consideration to do some additional provision of the equipment. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you very much, Asher. Maraming salamat, and thank you kay Gisette St. Thomas. Maganda, no? Gisette St. Thomas. Santo Tomas. I'm listening and watching from San Diego, California. Sabi ni Gisette. Thank you, Gisette. By the way, kanina, Gisette, sa bungad lamang ng ating palatuntunan na ito sa ating Fun Saturday Live. Kanina, first 15-20 minutes ay inilaan natin ang ating broadcast diyan sa mga snow, sa mga baha, diyan sa California. Kaya pagkatapos ng ating programa na ito, pwede mong balikan ang unang bahagi. Detalyado nating iniulat galing diyan sa San Francisco, galing sa iba pang mga lugar, diyan sa California, ang mga reports kasama na ang weather system. Na latest for today, Saturday, may kaugnayan sa dating mga snow, ngayon ay mga baha na nagaganap diyan sa California. Para yan kay Gisette Santo Tomas or St. Thomas, good morning, Furiel, sabi niya. Thank you. I'm listening from San Diego sa California. Salute to you and welcome sa ating FSL community. Now, kaugnay nitong report natin dito sa oil spill diyan sa Mindoro. Naalaala ko yung nahuli, ipinadpad na barko ng China diyan sa may banda ng Samar, may mga isang buwan na ang nakalilipas. Ngayon, ito pong imbahada ng China. Think of this. Pakinggan ninyong maigi ito, mga kababayan, at padalhan ninyo ng mga emails ninyo ang kinaukulan ang Department of Foreign Affairs, ang Coast Guard, at ang Armed Forces. Padalhan ninyo ng email. Gawa ng itong Chinese Embassy diyan sa Filipinas. Nagpadala ng official communication sa Philippine government. Nasabi nitong Chinese Embassy, kilala nila ang 7 mga crew ng naturang fishing vessel ayon sa kanila, sa China Embassy. Na ayon sa kanila ay fishing vessel
na nawala ng direksyon, nasira ang makina, ipinadpad sa Samar. Ito raw, ayon sa Chinese Embassy, ay mga engaged sa criminal activity sa China. Sa madaling sabi, mga criminal elements ang sakay nitong mga barko na ito na nasadsad sa Samar. Hinihiling ng Chinese Embassy sa Philippine Coast Guard na ilipat sa kanila sa Chinese Embassy. Ilipat sa kanila itong 7 mga Chinese na ito sabagat nais nilang isailalim sa kanilang kustudiya sabagat ayon sa kanila mga criminal elements ang mga ito. Ito mismo yung kalatas ng Chinese Embassy. Please be informed that the Chinese nationals who are staying in vessels Kaida 899 in Tacloban Port are engaged in crime in China and wanted by the Chinese police authorities. Alam mo, hindi ako naniniwala riyan. Ang aking paniwala riyan, ang mga ito ay mga spy ng China. Gawa na ng China, hindi lamang sa ibabaw ng tubig, laganap ang spying ng China sa magitan ng mga barko na ito. Tingnan ninyo. Sa palibot ng mga islands natin, kasama na ang Pag-asa Island, nakadaong doon ang mga barkong pandigma. Ang tawag niyan ay gray ship. At China Coast Guard. At saka mga paramilitary na sakay ng mga fishing boat ng China. Nakapalibot ito diyan sa mga isla na kiniklaim ng Filipinas na kanila, kasama na ang Pag-asa. Ang mga spy ng China laganap maging dito sa amin, sa Amerika. Meron silang mga nakatago na mga Chinese police stations maging dito sa Chinatown sa New York. Diyan sa Pilipinas, marami. Nagtatago sa Pogo, nagtatago sa Embahada, diyan sa Paway, diyan sa Davao, diyan sa Maynila, at mga nasa kalsada mismo. Kasama na ang mga paaralan natin diyan, 5 na mga paaralan na pinamumugaran ng mga Chinese spies sa ilalim ng Confucius Institute. Now, ito pong mga crew nito, nais makuha ng China sabagat kung matalino ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard at ng intelligence ng Armed Forces of the Philippines, dapat ito ay ginigisa. Sabagat itong mga 7 crew na ito ng barko na ito na napadpad dyan sa Samar, ang aking matinding paniniwala, mga spy ang mga ito. Sabi ng Philippine Coast Guard, walang nakitang mga anumang ekipahe sa loob ng barko. Natural, bago pa man makapasok ang Coast Guard, ihinihulog na yung mga gamit nila. Hindi ba kayo nagtataka, fishing boat, wala namang fishing equipments? Navigation, wala. Empty yung barko. Liban sa 7 katao. Sabi ng Chinese Embassy kahapon, pwede ba? Bigay na ninyo sa amin yung 7 sabagat mga kriminal yung mga yan . Kung may utak ang ating Armed Forces of the Philippines, kung may utak ang Philippine Coast Guard, meron naman tayong intelligence fund dyan. Opisina ng Presidente, san damakmak ang intelligence fund. Opisina ng Vice Presidente, san damakmak ang intelligence fund. Gamitin natin ito. Huwag tayong paloloko sa Chinese Communist Party, sa People's Liberation Army. Ang mga ito'y mga spy. Huwag tayong pagagancho. Humingi tayo ng mga dokumento sa mga ito. Sa Chinese Embassy, sabihin natin, okay, patunayan ninyo na mga kriminal ang mga ito. Hanapan natin, bigyan mo kami ng mga police records sa iba't ibang sangay ng PLA. O kaya mismo ng domestic police units dyan sa China. Mga spy ang mga ito . Nagkukunyari na mga inosenteng mga mangingisda. Wala naman pangisda .
Paano magkakaroon ng pangingisda mga ito walang gamit sa loob ng barko? Huwag tayong paluloko mga kapitbahay. Ang China ay isang damakmak ang kasinungalingan. Hindi natin idinadawit riyan ng mga mamamayan ng China na hindi mga miyembro ng Chinese Communist Party. Sabagat ang mga ito ay equally mga biktima ng Chinese Communist Party ni Xi Jinping. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Oras natin ay 5 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga, Eastern Standard Time, USA, and of course, alas 11:05 ng gabi, Philippine Standard Time. Inside, Puro-Puro, Opinion, and Saturday Live. Ang pag-usapan natin ngayon, power, guns, and goons of clans, of dynasties, and of bosses. Yan ay kaugnay nitong granting for the sake of argument na si Congressman Arnolfo Teves ang nasa likod ng mga patayan sa Negros. Granting. Kunyari, paniwala natin na ito'y totoo. Gawa ng ito ay hindi isolated case mga kababayan. Sinalakay ng mga miyembro ng PNP ang ilang mga bahay na pag-aari ni Arnolfo Teves na kumpiska roon ilang mga baril, ilang mga bala, ilang rifle, ilan, I-L-A-N. Ano ang sabi ni Arnolfo Teves sabang siya nasa Amerika? Alam niya na sasalakayin yung kanyang mga bahay. Alam niya ito 1 week before. Nandirito siya sa Amerika. Alam niya eh. Bakit? The power of power, the power of guns, the power of goons. What are we in dynasty for? What are we in clan for? What are we in being a boss for? Di ba? Nasa atin na ang buong kapangyarihan eh. Kaya, yung pagsalakay na yon, gasino na ang messaging sa Facebook? Gasino na ang video call sa Facebook? Sir, Congressman, sabi ho ng nakatanim natin sa PNP, magre-raid sila sa bahay mo. Alam mo na ang gagawin, tago mo na riyan sa ilalim ng lupa, yung mga yan. Mag-iwan kayo ng ilan. O, di ba? Kaya yung ilang mga baril na yan, ilan lang yun eh. Yung mga ilan lang yun eh. Alam ni mismong sa labi ni Congressman Arnolfo Teves nang galing. Alam niyang sasalakayin yung kanyang mga bahay. Riyan. Ngayon, pag-usapan natin itong power. The power, the guns, and the goons. Sabi ko na nga kanina etong mga bagay na ito hindi ito isolated case diyan eh. Dito lamang kung paniniwalaan ng balita, sabi ng pamunuan ng pulisya, PNP, dito lamang sa kaso ni Arnolfo Teves, 12 pagpatay na sa nakalipas na 2018, 2019,
ang isinangkot ng pangalan ni Teves. After 4 years, ngayon lamang nagpalabas ng kautusan ang korte labang kay Teves. That's the essence of power of goons and of guns in the hands of clans, dynasties, and bosses. Ano nga ba talaga ang lagay ng politika natin dyan sa bansa, mga kababayan? Ano ang kapangyarihan, first of all? Ang kapangyarihan, power. Ano ang pagiging powerful? Sabi ng Webster, sabi ng definition ito, powerful is having the control and the influence over people and events. Control and influence over people and events. Yan ang pagiging powerful o makapangyarihan. Sabi ng isa pang definition, it is having and producing great force or energy. Lakas, enerhiya, plus guns and goons, you are the most powerful individual. Naalala ko tuloy dyan sa Pilipinas, merong pag-aaral dyan sa Pilipinas tungkol sa politika. Political powers in the Philippines. Sabi sa pag-aaral, ito'y international study ito, hindi lamang ito pipitsugin dyan sa Pilipinas. International study. Na dyan sa Pilipinas, bakit masyado ang magneto ng politika dyan sa Pilipinas? Sabagat kung gusto mong maging makapangyarihan, gusto mong maging poderoso, gusto mong lumuhod sa iyo ang tao, iisa lamang ang profesyon. Hindi na service, isa lamang ang profesyon na kailangan puntahan mo. Maging politiko ka. Sabagat, kapag ikaw ay politiko, sabi ng research ito, study na isinagawa ng politika o sa politika diyan sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, dahilan sa ang kapangyarihan nasa kamay ng politika, marami ang mga nainganyo. In fact, simula pat na sa pool na tayo'y naging independyente sa kamay ng mga Amerikano noong 1946, nagsimula na ang power grabbing sa gobyerno. Sabagat alam nila na ang kapangyarihan ng pagiging politiko ay boundless. Walang hanggan. Bakit? Sapagat ang tao walang alam. Naghihikahos, mahirap. Kaya, from that time on, nagsimula yung mga tinatawag nating mga political clans. Nagsimula si tatay muna, naging politiko. Nakita kasi ni tatay yung kanyang tatay makapangyarihan. Sa wakat, yung tatay niya ay politiko. So yung anak, naging politiko. Nung halos tapos niya yung kanyang termino sa kanyang pwesto, sabi niya kay Manay, "Mahal, ikaw na ang pumalit sa pwesto ko." Pagkatapos na makitang mananagumpay yung mag-asawa, yung mga anak naman naging politiko. Until the country is dominated by clans and political bosses and political dynasties. Yan ang kalagayan ng politika sa bansa. Ayon ito sa mga malalalim na mga pananaliksik. And then, bakit nanatili ang mga clans na ito, ang mga dynasties na ito sa kanilang mga pwesto? Sabagat, ginamit nila yung kanilang kapangyarihan upang magkamal ng mga ayuda, illegally acquired or legally acquired from the government and from charities.
Eto naman ang kanilang pinamimigay doon sa mga naghihikahos. Kaya nga ba't ayon sa pananaliksik, ayon sa pag-aaral, diyan sa Filipinas ang talagang tahimik, lihim na panalangin ng mga politiko na ang mga botante wag sanang makapag-aral ng maigi. Huwag matuto, huwag mag-aral, sapagat sila ay mga taong may utang na loob sa mga politiko. Bakit? Paano? Well, yung mga ayuda, baka expired pa yung dilata. Bibigay nila doon sa mga walang hanap buhay, sa mga mangingisda, sa mga magsasaka. Yung nakaugalian nating, minana nating ugali buhat sa ating mga kanununuan na ang tawag dito'y utang na loob, ang tingin natin sa kanila, sa mga political clans, political dynasties, mga nasa gobyerno, mga amo na natin, hindi sila mga public servants. Ang tingin natin sa kanila ay mga amo na. Gawa ng tinanggap natin na isang salop na bigas, 2 lata ng sardinas, at saka isang peraso ng talong. Utang na loob, walang pinag-aralan, may pinag-aralan man, nakasadlak sa hirap. Yun ang gusto ng politiko. Yan ang gusto ng klan. Kaya utang na loob. Sino ang nagbigay ng pagkain natin today? Si Congressman po. Eleksyon na. Iboto natin. Yan ang repayment natin. Pagbayad natin sa kanila ng utang na loob, sabagat ang itinanim sa utak natin ng mga politiko na ito, mabubuhay tayo sa kanilang mga abuloy. You do not need to study. Hindi nyo kailangan mag-aral. Sabagat pag kayo nag-aral sa mga paaralan, natuto kayo, baka maging suwail kayo sa kanila. Of power, guns, and goons. Of clans, of dynasties, and bosses. Pag-aaral ito, hindi natin personal na opinion ito eh. Ngayon, kapag nasa kapangyarihan ka na, siyempre, ano yung kasabihan? Birds of the same feather flock together? No, hindi totoo yan eh. Sa criminal world, birds of the same feather hate each other. Hates each other. Bantayan yan eh. Baka maungusan eh. Kaya kailangan meron tayong army. Kailangan may mga baril tayo. Kailangan may mga sundalo tayong pribado. Baka tayo ay matambangan. And that is exactly kung anong nangyari dito kay Joel Degamo. Political rivalry. Birds of the same feather hate each other. Hindi yan totoo doon sa birds of the same feather flock together. No. Sa mga criminal world at sa politika sa Pilipinas, yan. Kalabang ka sa politika, mati ka. Ito lamang na 2023, ilan na ang tinambangan. Isa ang nakaligtas, 2 patay. Dahilan sa away sa politika. Yan ang lagay ng politika dito sa bansa. Kapag yan ay binigyan pa ng suporta ng militar, wala ka na talaga. Juan de la Cruz, wala ka na. Ma-red tag ka, mati ka kaagad. Yan ang nangyari sa panahon ni Rodrigo Duterte. Sad to say, and this is reality. Sa panahon ni Duterte, sundalo ko yan, pulis ko yan, binusbusan ko yan ng pera. Ang hindi alam ng taong bayan, yung increase na mga sweldo ng mga pulis na ito, ng mga sundalo, ay ginawa yan sa ilalim pa ni
Ninoy Aquino Jr. Siya ang nagpanukala, siya ang nagpalabas, siya ang nag-aproba ng salary increases ng mga sundalo, ng mga pulis. Pero nang maupo si Duterte, mga pulis ko yan. Pag may bumunot ng baril sa inyo riyan, barilin ninyo, patayin ninyo. Ako ang bahala sa inyo. Kita mo na? Kaya bumulagta, napakarami, 37,000. Sa panahon ni Duterte, ang bumulagta dahilan sa power, goons, and guns. Pag ang politiko ay nasakluban ang mga nasa militar, pulisya, absolute power ang nasa kanyang kamay. Pag ikaw ay umangal, tukhang ka. Pag ikaw ay nagpahayag ng kahirapan mo, red tag ka. Yun ang absolute power kapag ang isang politiko ay sinaklob ang puder ng military at ng pulisya. Kaya sabi nga nila, diyan sa Pilipinas, ang politika is a blood bath. Ito ay arena ng dugo ang politika diyan sa Pilipinas. Sino ba yung nagsulat nito noon? Naalala ko Dito sa New York Times yan na sumulat Ayon sa kanya, the Philippine politics is a blood bath. Ito banyera ng dugo ang politika diyan sa Pilipinas. At ang taong bayan ay hindi na surprise dito sa bagay na ito Ordinaryo na sa kanila yan Ordinaryo na ang mga ito ay nagbabarilan, nagpapatayan because of power, guns, and goons. Kaya nilang pumatay ng kanilang kapwa politiko sabagat sa kanila, birds of the same feather fight each other. Yan ang reglamento ng mga underworld kasama na ang politika diyan sa Pilipinas. Halimbawa na lamang diyan, napakarami. Hindi na itong kay Arnulfo Teves. Napakarami riyan mga kababayan na mga issues na kung ikaw ay wala sa clan, kung ikaw ay wala sa dynasties, kung ikaw ay wala sa pagiging amo or boss, at wala kang power, wala kang baril, wala kang goons, ordinaryong tao ka. At ang ordinaryong tao is always subjected to the most powerful. Ang masaklapan ito halimbawa na diyan yung panahon ni Rodrigo Duterte. Wala sa akin yan, hindi sa galing sa akin yan. Ito'y mga research works din ito. Ito'y pinagbatayan din ng International Criminal Court. Ang mga reports na ito, mga kababayan. Ayon sa mga tala na ngayon ay nakaimbak sa mga investigador ng International Criminal Court. Sa ilalim ni Duterte, and this is an example why Duterte, sabagat ito ang pinakang kasalukuyang halimbawa ng power with guns and goons and control of the military. Kagaya ng pinag-usapan natin. Hindi lamang yan, Duterte belongs to a dynasty, to a political clan, being a boss. Ano ang mga research studies na nandoon maging sa mga files ng International Criminal Court? Na sa panahon ni Duterte, for example, a typical example of political power in the Philippines with guns and goons, sa ilalim ni Duterte, kontrolado niya, sabi niya, totalitarian na nga. Totalitarian na ang sistema ng pamamahala.
sa kabila ng pagiging demokratiko ng bansa, but in reality, one-man rule ang ginawa ni Duterte. Political power concentrated in only one man. Bakit? Sabagat kontrolado niya. Kontrolado niya ang Armed Forces of the Philippines. Hindi lamang kontrolado niya ang Armed Forces, kontrolado niya ang Legislative Department ng gobyerno, maging ang Justice Department. Sa ilalim ng demokratikong bansa, kagaya ng Pilipinas, may tinatawag dyan na equality. Magkakapantay-pantay na pag-ehersisyo ng kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan. The lawmaking body, legislative, and then the Justice Department sa katarungan, at ang executioner nito ay ang Executive Department. Kaya lamang sa panahon ni Duterte, yung political power na ito concentrated lamang sa kamay ng presidente. Bakit? Sapagat may mga kongresista tayo at mga senador na hindi na nakalimutan na ang kanilang mga tungkulin sa taong bayan at ang kanilang mga nasa kaisipan pagsunod sa utusan ng presidente. Bakit? Well, preservation. Preservation. Gusto mong magtatag rin ng sayong sariling clan? Sumunod ka sa mga kautusan ng executive. Doon ka lamang makapamamayagpag. Prime example nitong tinatawag na predatory state na ito sa ilalim ni Mr. Duterte. Concentrated sa kamay ng presidente ang kapangyarihan. Administrasyon ni Rodrigo Duterte from 2016 hanggang 2022, ginawa nitong authoritarian ang political system ng bansa sa pamamagitan ng pagkontrol ng legislative at saka ng judiciary sa bansa. Tingnan na lamang ninyo. Meron bang sumulong na mga kaso labang kay Rodrigo Duterte? Maging sa mga local courts natin riyan? Naalala ninyo yung Farmally scandal? Itinuturo na ang pamunuan nito ay galing sa tanggapan ng Presidente Rodrigo Duterte. Tinapos na ni Dick Gordon yung kanyang committee hearing. Meron ng rekomendasyon na dapat isumiti sa Judicial Department, sa Department of Justice. Kailangan lamang permahan ng mayoriya ng mga senador. Wala, ayaw permahan. Bakit? Nandoon yung pangalan ni Duterte. Bakit ayaw permahan? Sabagat sila'y may benepisyo. Utang na loob kay Duterte. Sa kapakanan ng taong bayan? No. Sa kapakanan ng kanilang bulsa. Yun ang clout ng dynastism sa bansa, ng boses diyan sa bansa, amo diyan sa bansa. Talamak na umiral ito noong nakalipas na taon na 6 sa ilalim ni Duterte. Another survey. Sabi rito sa survey, diyan sa Pilipinas, 80% ng mga congressmen, 80% of congressmen diyan sa Pilipinas, at 50% ng mga lokal na mga opisyal, mayor, city councilors, provincial board, barangay captain, barangay councilman, ang mga ito nabibilang na rin, 50% of them ay mga nasa political dynasties, families. Survey ito. Ito ay pananaliksik ng mga dalumbhasa sa United Nations, especially on human rights. Mga files din ito sa International
criminal court kung bakit nahihirapan ng ang ICC na magsagawa ng investigasyon sa Pilipinas sabagat ang masasagasaan nila ay ang mga political dynasties. Sa Kongreso lamang, 80% riyan ang mga nasa political dynasties. 80% ng congressmen. That is the reason why merong anti-dynasty law na isinalang na panahon pa ni Ninoy Aquino. 2012, nang isa lang ito sa administrasyon ni Aquino, ang anti-dynasty bill. Hanggang ngayon, 11 taon na ang nakalilipas, hindi pa maisulong sa labas ng komitiba ang paano kalang resolution or batas na ito, anti-dynasty, sabagat mayoriya ng congressmen ay buhat sa mga pamilya ng politiko. Political dynasties. Hindi rin sila matalo-talo sa kanilang mga eleksyon sabagat meron silang guns and goons. Anong ginagawa ng mga baril at mga tauhan na ito? May dala silang isang salup na bigas, 2 lata ng sardinas, eleksyon bukas, ngayon sila mamamahagi nito. Galing ito kay mayor, galing ito kay governor, galing kay congressman. Huwag daw po ninyo siyang kalimutan bukas. May sukbit na Armalite yung nagbigay ng isang salup na bigas. Ikaw naman, opo, buboto po. Huwag kayong magmi-miss doon. Meron kaming mga bantay doon. Chi-check namin ang pangalan ninyo kung kayo bumoto. Kaya nananatili ang mga political dynasties sa bansa. Ang masaklap nito mga kababayan, kung itong mga dynasties na ito ay armado na. Armado na ng baril, armado na ng mga sundalo nila. Ang mga ito ay roving bandits sa inyong mga lugar. Sila'y mga bandido na. Bandido na sila na mga pinatatakbo ng mga political dynasties. And that is the reason why wala na silang pagkakabitaw. Hindi na sila aalis sa kanilang pwesto. Meron na silang kapangyarihan, meron pa silang mga baril, meron pa silang mga armado. Political dynasties. Ngayon, maaalis ba ito? Hindi na. Ang batas ay kontrolado na ng mga congressman. In fact, ngayon, pagkatapos na umiral ng ilang taon lamang, ilang dekada, ang 1987 Constitution, meron tayong mga senadoryaan, Padilla, kumusta ka naman, oy? At maraming mga congressmen, miyembro ng mga political dynasties ang isinusulong ang Constitutional Convention. Sabi nila, wag na yung tsa-tsa. Kasi yung tsa-tsa ay gagawa pa tayo niya ng eleksyon ng kung sino ang mga delegates sa charter change. Gawin na lang natin na Constitutional Convention. Ang mga miyembro nito, tayo na rin na mga congressmen. Bakit ipinagdidiinan nila ang kanilang sarili rito? Sabagat, hindi lamang sila gusto maging dynasty yan, gusto nilang maging forever. Diyan. Gusto nilang baguhin ang Constitution 1987. Ang kanilang ipinananakip lamang sa harapan ay economic changes ang kanilang gagawin. But in reality, mga kababayan, ang gusto nilang pakialaman ang buong provision ng saligang batas upang maging paborable ito sa kanila, mga politiko na naandyan na sa kapangyarihan. Yun ang kanilang ulterior na motibo, ang kanilang pangsariling mga kapakanan, ang kanilang mga nasa kaisipan.
Kaya nga ba, maging yung ICC ayaw nilang payagan na tumungtong sa Pilipinas. Sabagat kapag ito'y tumungtong sa Pilipinas, magiging mata at tenga ito ng media. Lahat ng gagalaw o gagalawin, lahat ng gagawin ng ICC sa Pilipinas ay malalaman ng taong bayan. Malalaman ng taong bayan sa magitan ng media coverages at mahahantad sa taong bayan ang mga kasalaulaan ng mga politiko na ito. At kayo mo, Ruel Degamo. Isa lamang sa naging biktima ng clan, power, guns, and goons. The power of guns and goons and the power of politics in the country. Masakla pakinggan, kapitbahay, pero yun ho ang totoo. May pag-asa pa ba? May chance pa ba ang taong bayan na mabago ito? Well, kung kayo ay mga pipi, mga bulag at mga bingi, sa kabila ng nakapaligid sa inyo ang masangsang na kalagayan ng kapaligiran, mananatili itong power, mananatili itong guns, mananatili itong goons, mananatili ang mga clans, mananatili ang mga dynasties, mananatili ang mga bosses. Kapag ang ultimate power ay nasa kamay nitong mga politiko, mga kababayan, and again, ayon ito sa survey, ayon sa pananaliksik ng mga dalubhasa sa daigdig, na kinukonsidera ang investment opportunities sa isang bansa. Sabi ng survey na ito na nakabatay, nakasalalay sa pagtansya ng investment economy sa isang bansa. Meaning to say, ano ang atmosfera ng paglulunsad ng negosyo sa Pilipinas? Ang kanilang pananaw, kung ikaw, ito'y base rin ito sa panahon ni Duterte, kung ikaw ay Chinese investor, madali. Walang problema. Madali. Kaya namayagpag yung mga Chinese investors diyan sa bansa the last 6 years. Kaya nakita naman ninyo, kontrolado nila ang telecommunications, kontrolado nila ang daang bakal, kontrolado nila ang real estate, kontrolado nila ang manufacturing industries, lahat na sa kamay ng mga Chinese businessmen. Ano ang reklamo ng mga negosyante galing sa ibang mga bansa, sa Europa at saka sa Amerika? Ang problema, number one, kung wala kang koneksyon, you will have to spend millions of dollars bago ka makapagsimula ng negosyo sa Pilipinas. Kaya yung sinasabi ni Padilla na gusto niyang isulong yung pagbabago ng saligang batas para mabigyan ng pagkakataon yung mga foreign investors, mabuksan ang merkado ng Pilipinas sa mga investor na galing sa ibang bansa. Ito'y baloney. Malaking kasinungalingan at kawalan ng kaalaman. B.O. Etong si Padilla. Pagkatapos tatakutin niya pa kapag hindi na isulong ang constitutional change. Magre-resign ako. Mag-resign ka na, pare ko, ngayon pa. Kabayan, resign ka na. Wala ka namang ibang alam kundi itong gusto mong baguhin ang saligang batas na ang sangkalan mo pa napakababaw. Economic. Gusto niyang pumasok ang mga investor sa Pilipinas. Nakakapasok eh. Ang problema lamang dito, sabi nga nitong mga investors na ito from Europe, from European Union, sabi nila mahirap pumasok sapagat ang priority ng administrasyon, Chinese investors. Iba ang trato nila sa mga investor na galing sa China, iba ang trato sa mga investors na galing sa Europa, sa Amerika. Walang pakialam ang saligang batas dito.
walang koneksyon ng saligang batas. Ang matindi rito, ang koneksyon ng politika sa mga negosyante na ito. Kapag may connivance na ang politics, ang mga powerful politicians, clans, and dynasties sa mga negosyante, another big problem for the Filipino people. Malaking problema. Kaya naalala ninyo, noong maupo si Duterte, maraming mga negosyante, Japan, ilang mga factories ng Japan ang inalis sa Pilipinas, dinala sa Vietnam, dinala sa Thailand. Ilang mga negosyante sa Europa ang pinull out ang kanilang mga headquarters diyan sa Pilipinas, dinala sa Malaysia, dinala sa Indonesia, Singapore, Vietnam, Thailand, preferences nila. Bakit? Sabagat may inequality of treatment na nadarama itong mga negosyante na ito. Hindi mo kailangan baguhin ang saligang batas riyan eh. Ang baguhin mo ang attitude ng politika diyan sa bansa. Masaklap, ano ha? Ano naman ang gagawin ng tao? Sabi ko na nga, unang-una, mahihirapan kayo sapagkat utang na loob kay congressman, utang na loob kay senador, utang na loob kay mayor, utang na loob kay governor. Sapagkat tuwing malapit ng eleksyon, may isang salup kayong bigas, meron kayong 2 dilata ng ligo, akala nyo day libo, yung pala ligo, sardinas. Pag nahirati tayo sa ganyang attitude, puro na lamang tayo OFW ang mararating. Sabagat sa Pilipinas, tapos ka man ng ininyero, wala kang trabaho. Bakit? Sabagat hindi singkit ang iyong mga mata. Yun ang hirap ng dikit ng politika. Of clans, of power, of guns and goons, and of dynasties and bosses. Yaan ang kinaliligalig din ng international community, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa mga bansang kauri nito. Ano ang attitude ng mga Pilipino sa mga bagay na ito? Dinaya yung eleksyon? Okay lang. Bayaan mo lang. Antay na lang natin sunod na eleksyon. Masaklap. Bakit? Sapagkat ang tinig natin ay hindi na napapakinggan. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Kaya itong kaso na ito ni Joel Degamo, governor ng anong tawag niyan, ng Negros Oriental, isa lamang ito sa napakalinggit na halimbawa ng lagay ng politika sa bansa. Hindi galing kay Firel ang kaisipan na yan, galing yan sa matibay na mga pananaliksik worldwide na mga reputable, mga dinadakila, kinikilala na mga agencies, research agencies na sinasandalan ng mga investors, sinasandalan ng mga ekonomista, sinasandalan ng mga bansa kung saan sila magkakaroon ng koneksyon sa larangan ng ekonomiya, ng negosyo, ng hanapbuhay at ng diplomasya. Breaking news! Ito na! Ito na! Etong problema ng mga mahihirap nating mga kababayan na mga nagmamaneho ng mga jeepney, nananawagan sila kay BBM. Pwede bang itigil na yung kampanya nitong Department of Transportation na i-phase out ang mga jeepney? Isang halimbawa ito mga kababayan, ang issue na ito ng jeepney sa bansa. Isang halimbawa ng authoritarian sistema sa ilalim ng demokratikong
gobyerno ng Pilipinas. Etong phase out ng mga jeepney. DOTR, Department of Transportation. Nais nilang alisin na. Sabi nila, sinailalim naman ito ng masusing pag-aaral. Ngayon, etong mga feedbacks na natatanggap natin dito, galing ito mismo sa mga kaibigan natin, kaalyados natin dyan sa bansa. Walang consultation na ginawa dito sa mga jeepney drivers na ito, mga jeepney operators, ang DOTR sa jeepney phase out na ito. At diyan ay malaking problema kung meron kang puso sa mga mahihirap. Puso ko sa bayan ko. Na mapagpalang umaga sa iyo, Fiorel, at sa lahat, sabi ni Mirna Guillermo, hindi mawawala ang political dynasty sa Pinas. Kasi ang pasimuno, ang presidente at ang vice-presidente. Natumbok mo manoy, Sok Efren de Merano. Sabi ko na nga, 80% ng mga congressmen, mga senador, kasama na riyan. Hindi kasi sinabi yung Senado doon sa survey eh. Congressmen lamang 80% ang sinabi, mga kabilang sa mga dynasties. Well, ang presidente ng Filipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay kabilang sa dynasty. Ang vice-presidente, Sara Duterte, kabilang sa mga dynasties. Idagdag pa natin itong dalawa na ito sa power, guns, and goons. Isama na natin ito dyan. Clans, dynasties, and bosses. Pag ikaw ay ganyan na ang kalagayan ng pedestal mo nandyan sa itaas, maging mga negosyante, kakapit sa iyo eh. Kikita sila. Maglalagay ka ng konti, kikita rin sila. Yung mga negosyanteng Europo, ayaw nila ng lagay eh. Kaya hindi sila pwede sa bansa. Yun ang problema. Na hindi nakikita ni Padilla. Wala namang no to jeepney phase out. Sabi ni Bonifacio Año Nuevo, hindi naman tutol ang mga jeepney drivers sa modernisasyon, tutol lamang sila sa hindi pagtaas ng transisyon o hindi patas na transisyon. Bakit ba gawang China ang isinusulong o isinusubo ng gobyerno? Pwede naman na gumawa o modernize na mga Pinoy manufacturers katulad ni katulad ni Sarao Francisco Motors. Hindi dapat na maiiwan o nang iiwan ang makatarungan at maayos na gobyerno. Ang dapat i-phase out ay yung mga nasa LTFRB na inaakusahan na di umano ay sabwatan sa mafia diyan sa ahensya. Sabi yan ni pare natin Bonifacio Año Nuevo. May punto ka riyan, pare ko, ya? May punto ka riyan. Doon sa manufacturing. Sino kaya ang mga milyonaryong kikita na naman? O sino kaya ang mga kikita na naman ng mga milyon dito sa mga iimportang mga sasakyan galing sa China? Isipin ninyo mga kababayan, kapag made in China, walang durability yan. 2 taon, lagmak na yung mga jeep na yan. Hindi nga jeep eh. Mga minibuses, huwag ninyong lokohin ng tao. Hindi jeep yung mga yan eh. Minibuses itong mga ito gawa ng China. Hindi tatagal yan at tama ang pare natin Bonifacio Año Nuevo. Bakit kailangan mag-importa tayo ng jeep o kaya ng buses na yan, minibuses? May mga manufacturers tayo sa Pilipinas. Mga lokal na mga manufacturers. Kikita na ang mga lokal na mga manufacturers natin, gaganda pa ang katatayuan ng mga buhay nila, magkakaroon ng employment ang mga Pilipino
natatrabaho dito sa mga manufacturing companies na ito, kagaya ng Saraw at saka ng Francisco Motors. Di ba? Diyan makikita ninyo, lagayan talaga yan eh. Lagayan talagang umaatikabu yan eh. Di ba ang Degamo ay may political dynasty rin? Gobernador yung anak niya, board member yung asawa ay mayor. Kaya nga ba't sabi ko kanina pare ko, paring Sok Efren de Merano, birds of the same feather hate each other. Yun ang political dynasties. Kaya nga't meron tayong Guns and Goons eh. Gisette, St. Thomas, hindi kaya planted yun? Alin yun, Gisette? From San Diego, California, ang ating kaibigan. Yun ang problema sa atin mga pare ko, mga mare ko. Corruption in the Philippines. Ito'y another study ito, pero ala na tayong panahon eh. Corruption in the Philippines. Rampant throughout the states, judiciary, police, public service, land transportation, natural resources, and also corruption in the Philippines include graft, bribery, favoritism, nepotism, impunity, embezzlement, extortion, racketeering, fraud, tax evasion, Presidente, lack of transparency, lack of sufficient enforcement of law and government policies, and consistent lack of support for human rights. Galing ito sa United Nations, corruption in the Philippines. Nakita ninyo? Kilala tayo eh. Kilala ang Pilipinas, corruption in the Philippines. Kaya masisisi ba natin itong programa na ito? Kung yaan ay pagtutuunan natin ng pansin. Masisisi ba natin ang programang ito kung nananawagan kami, nananalangin, na sana yung mga bulag, mga pipi at saka mga bingi ay mabaliktad na ang kanilang mga kalalagayan. At mangyayari lamang ito kung tayo, kayo, ng mga naandyan, paring Mirna, paring Sok, at Giselle, at maraming iba pa na nandirito ngayon. Kung tayo ay magtutulungan, ilaganap natin itong mga inihayag nating bagay dito sa ikalawang bahagi sa mga pipi, mga bulag at mga bingi, baka sakaling magising ang mga ito at mamulat sa katotohanan na ang mga mamamayan ay pinababayaan. Juan, Saturday Live. Ito lamang issue na ito, hindi pa tayo tapos sa ikalawang bahagi. Ito lamang na issue na ito ng jeepney modernization na ito. Alam mo I don't know kung anong klaseng magneto o kapangyarihan ang umaapekto rito sa mga nandiyan sa DOTR na ito at saka LTFRB na ito. Siguro yung kintab ng salapi ay grabe na hindi nila maitabi. Nakalimutan na nila na yung mga jeepney na ito ay halimbawa diyan sa Pilipinas kung papaano nagsumikap ang mga Pilipino na makabangon sa kahirapan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nakalimutan na ba nito? Palibhasa mga milyonaryo ang mga ito. Diyan sa LTFRB, diyan sa Department of Transportation, mga milyonaryo may hawak na mga yan eh. Hindi nila alam ang kasaysayan ng jeepney. Ito ay ang pagbibigay ng halimbawa ng tunay na dugong Pilipino. Initiative ng mga Pilipinong makabangon sa kahirapan pagkatapos nawasakin ng ikalawang digmaang pandaigdig ang bansa. Yung mga iniwanan jeepney ng mga Amerikano, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, mga sunog na mga jeepney, pero pwede pang gamitin, inayos, niretoke.
ginawang AC. Naalala nyo yung AC? Autokalesa ang unang tawag riyan. 1950s, 1960s. Ilan ang pasahero? 5. Bale, 6 kasama na ang driver. 4 sa likod, 2 magkabila ang panig, 1 katabi ng driver. Tapos gumalaw ang panahon, naging moderno, naging yung 4 naging 6 na, 3-3 na. Naalaala ninyo yung palasak na sinasabi natin, paki-isud-isud lang po riyan, 4 po yan, 4, pero 3 talaga, ano ha? Ngayon, nakita ng Saraw, nakita ng Francisco Motors, ang pangangailangan pagdami ng tao na sumasakay ng jeepney, hinabaan. Naging 5-5 na. Paki-isud-isud po, pwede pa po sa kaliwa, 6 po yan. 2 sa harap, pwede pa. Hanggang humaba. Naging 10 na ang kaliwa, 10 sa kanan. 20 pasahero. Pagkatapos 1 sa harap, 21 pasahero na may pagtitiwala sa bawat isa. Nandoon sa dulo, pakipasa po itong bayad ko. Ito po, 20. Pakipasa po, pasa hanggang sa driver. Nagtitiwala sa bawat isa ang mga Pilipino. Yaan ang kasaysayan ng jeepney. Tinangkilik ng taong bayan ang ginawa ng Saraw, ang ginawa ng Francisco Motors, ginawang maganda ang mukha ng mga jeepney nila. Napakaraming mga palamuti. Remember yung kabayo na kulay silver na tutuwad-tuwad habang tumatakbo yung jeep sa harapan ng hood ng jeep. Naandyan ang sandamakmak na lawit nito. Naandyan ang mga marka, Cubao, Dapitan, Santa Mesa, naandyan sa harapan. Dagdagan pa natin ng anong tawag niyan? Yung malaking cassette player. Pagkatapos stereo ang tunog sa loob. Dagdagan pa natin ng psychedelic lights sa loob ng jeep. Yun ang progression ng mga jeepney sa Pilipinas. Kaya yung mga dayuhan galing dito sa Amerika, ang isa sa mga dahilan ng pag-uwi ng pagbisita ng Pilipinas as a tourist area sa daigdig, makasakay lamang ng jeepney. Yaan ang gustong alisin nitong mga matatakaw na itong tao riyan sa DOTR na gustong kumita sa mga minibuses na galing sa China. Yaan ay larawan ng kultura ng Pilipinas na nais burahin ng mga naandyan sa Department of Transportation. Naandyan ako, kagaya ng sinabi ko last week. Siguro sa pagdami ng mga pasahero, baka maliliit ang mga jeepney sa main highways. Ilagay natin sa mga city streets. Ilagay natin sa mga secondary na mga kalsada. Naandyan ako, ilagay natin ang mga buses, lagay natin ang mga trends sa mga boulevards, sa mga highways, sa mga expressways, sa mga mga skyways. Buses, trend ang mga kailangan natin riyan. Pero sa mga secondary at mga city streets, naandyan dapat ang larawan ng pagsusumikap ng mga Pilipinong makabangon, ang larawan ng Saraw, ang larawan ng Francisco Motors. Puso ko, sa bayan ko. Madali lang sa kanila ang modernization kasi hindi nila ramdam ang hirap na mga pobreng mga driver natin. Paano kasi may mga private car sila at mga drivers na hindi man lang nila naisip na mga driver ng jeepney ang inaasahan ng pamilya. Bulok na sistema simula noon hanggang ngayon. Sabi ito ni pareng Lemor Arugat. Lemor Arugat. Sabi niya kaya gising na tayo. Gising na tayo mga kapitbahay.
Bulok na sistema simula noon at ngayon kasi mga paulit-ulit lamang ang mga nakaupo. Kaya gising na tayo Pinas, sabi ni Lemore Arugat. Pare ko, thank you. Maraming salamat. Problema kasi ng Pinas, ang mga political dynasties. Kaya gusto nila na magpasa ng batas na pabor. Asa na yon? Nawala. Nasa taas pala. Gumalaw kasi itong aking screen eh. Magpasa ng batas na nawala na naman. Na pabor sa kanila at manatili sa pwesto at pirme ang pagpapakalat ng mga fake news at panglulumo ang mga nagaganap sa bansang Pinas ngayon. Yan ang sabi naman ni Rizan Joseph Alcantara. Itanong mo sa First Lady, sabi ni Mirna Guillermo, mapagpalang umaga na lamang sa inyo lahat riyan. Sabi ni Mirna Guillermo. Well, ilan po lamang ito mga kababayan sa ating mga bagay na nais ipaabot sa atin na mga Ugnayan! Pakinggan! Power of guns, goons, of dynasties, of clans, and of bosses. Okay. Bigyan ng ngipin ang kampanya ng gobyerno laban sa hazing sa mga pamantasan. Alam mo itong hazing na ito, kababayan, ano? Ako'y makikiayon dito sa mga nagsusulong na bigyan ng masusing pansin itong hazing. Gawa ng kinuha ko itong listahan ng samahan o Association of Universities and Colleges in the Philippines na kung saan ay may file ang ating Department of Justice. Ito from 1950s to 2022. Alam ba ninyo na ang record dito, ito. Ang record dito, ang number 1 na mga organisasyon o samahan diyan sa Filipinas na may pinakang malaking bilang ng mga namamatay dahilan sa hazing. Number 1, ang Combined Armed Forces of the Philippines at ang Police or PNP. Mga hazing na pinagsanib ng pulis at saka ng mga militar, 16 na kaso ng mga namatay from 1950s hanggang ngayon. Okay na sana yung record na yan. Eto, sumama ang isa pa. Ang talagang pinakang number 1 sa mga universities and colleges sa Pilipinas na sangkot ang mga nangamatay na mga miyembro nito from 1950s up to now. 16 ang mga namatay sa hazing. Hinahanap ko kung kailan nagsimula sila ng kanilang mga hazing na may namatay. Ito. 2006. Sandali. Hindi. 2000. Hindi 2000. 2003. Meron nang namatay. Okay. From 2003, March of 2003, nagsimula ng may namatay sa hazing ng Tau Gamma. Ito ang nasa sangkot na organisasyon ngayong mga sandaling ito sa pagkamatay ng isa na namang miyembro ng Tau Gamma. 16 na po simula lamang noong 2003, 10 taong pa lamang na nasa record ang Tau Gamma, 16 na ang namatay dahilan sa hazing.
Pakinggan natin sandali si Elaine Fulgencio ng News 5 para po dagdagan natin itong report na ito na may kaugnayan sa current happening. Hazing dyan sa Taugama na kung saan si John Matthew Salilig ang huling biktima ng kamatayan. Ayon kay PAO Chief Attorney Persida Acosta, 3 kaso ng hazing na may kinalaman sa Tao Gamma Phi ang hawak nila ngayon. Kabilang dyan ang kaso ng Adamson University student na si John Matthew Salilig. Sabi ni Acosta, matagal na ang anti-hazing law pero tila wala pa rin daw napapanagot sa mga lumalabag rito. Kalat kasi ang mga brads eh. Lahat ng sektor ng kapangyarihan. Sa pulis, sa militar, sa judges, sa prosecutors, sa mga private lawyers. Pero bukas na isip ng mga taga-PAO kaya tumutulong na matigil ito. Una nang sinabi ni Acosta na hindi nila tutulungan ang mga sospek sa pagkamatay ni Salilig at mas pagtutuunan ang mga biktima. Pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inaayos na nila ang conflict of interest lalo't nariyan ng National Prosecution Service o NPS. Kanina, gumulong ng preliminary investigation sa 7 sospek sa pagkasawi ni Salilig. Si Daniel Perry ang sumukong master initiator lang ang naghain ng counter affidavit. Bago matapos ang araw, submitted for resolution na ang reklamo. Ibig sabihin, didesisyonan na ng prosecution kung may basihan na i-file ito sa korte o hindi. Naghain naman ng dagdag na reklamo laban sa mga sospek ang 2 pang nakasama ni Salilig sa welcoming rights na sina alias Bin Laden at Lee. Sinusuri na rin ng NBI ang higit 200 pahinang kopya ng pag-uusap sa group chat ng Tao Gamma Phi Fraternity. Dito, plinano ng mga kabrad ni John Matthew ang hazing, ganun din ang pagdispatcha sa kanyang bangkay. Kapansin-pansin din ang isa-isang pag-alis sa grupo ng mga miyembro ng group chat matapos pag-usapan ng pagkamatay ni Salilig. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Thank you very much, Elaine Fulgencio ng News 5 Philippines. Thank you. May mga bisita ako ngayon. Halinga kayo sandali. Come here for a while. My grandchildren, 2 of them, 2 of the 4. My baby Erin Hilda, and then Shana Pearl. Come here for a while, baby, and say hello to my friends here on the air. Come here. Just say hello to my friends here. Where are you? Come here, Shana, baby. Come here. Just say hello. These are my grandchildren from Lidwin and Mario. This is my youngest girl. Not youngest, second to the youngest girl. Guys, You're talking to Camilla? This is my little girl. This is Shana Pearl, and she is talking to my youngest grandchildren, Camilla. say hi, you all. Guys, You're on the air. Where is my baby? There you are. This is... Tammy. Okay, this is Aaron. Move a little bit, baby. And this is Aaron. All Aaron 3 of you Hilda. are live. Oh, that's the camera there. There you are. Say hello. Okay. Thank you very much. Hello. Say hello to my audience, to my friends on the air. Hello. How are you? And that's Shana Pearl, and this is Aaron Gilda. Say hello, baby. No, not silent hello. Say Hi. something. Okay. Thank you. And the one on the phone is Camilla, our youngest baby from Elaine and Evelyn. Our oldest boy, the fencing guy, is not with us today. That's and that's Ethan Boy, who celebrated his birthday last 8 of March. Yeah, there you are. Ako'y nakakalimot pag ang mga apo ko nandito. Okay. Thank you. Maraming salamat. Thank you very much. Sabi ni... saan ba ko nanggaling? Okay. Sabi ni Mirna, minibus ang tawag po riyan. Noon ako ay nandiyan sa Pinas, meron akong jeepney business from Nemar, Batangas. 17 ang passengers including the driver.
240 cylinder, 16 gauge, galvanized jeep. Yun. Sabi ni Mirna Guillermo. Okay, thank you, Mir. Maraming salamat. Ako'y nung nandyan sa Pinas, hindi ko kaya ang jeep tricycle na lang. Okay. Okay. Matatanda na tayo, Mir Mir na. Matatanda na tayo. Kaya naisipan ko tuloy, gawa na itong ating mga kaagapay dito, si Lemar Arugat, si Mirna Guillermo, sino pa ba mga nandirito natin? Si Rizan Joseph Alcantara. Problema natin kasi dyan, political dynasty, sabi ni Rizan Joseph Alcantara. And then, naandyan din si Soca Friend Merano, naandyan si paring Bonifacio Año Nuevo, si Gisette Santo Tomas, si Den Hertes, Angel Parulan, at saka Ben Magbuhos at maraming iba pa. Ang aking kapatid si Ate Nens, naandyan din. Dahilan sa karamihan sa mga kaagapay ko at kahuntahan ko ngayon, may mga edad na. Aray. May mga edad na. Kaya naisipan kong bigyan ng konting pagpapahalaga ang kalusugan natin na mga may edad na. Gawa ng tayo po, pag hindi natin naalagaan ng maayos ang ating mga katawan, lalampa-lampa tayo Lalampa-lampa. Baka mamaya kailangan na natin ng tungkod. Ngayon, meron tayo ritong paalaala. Galing ito sa isang magaling na surgeon. Sabi niya, nagmamakaawa siya itong surgeon na ito. Nagmamakaawa siya kung maaari tayong mga nagkakaedad na, tigilan na natin ang pagkain ng mga prutas. Prutas, pare ko. Diyan pa naman ako matakaw prutas Pero sabi nitong surgeon na ito, well, kumain tayo ng mga prutas. Kaya lamang, meron tayo mga prutas na ipagbabawal sa inyo. Bawal ang kumain ng maling mga prutas. Ang una rito, yung paborito ko pa naman. Paborito ko pa naman ito mga ubas or grapes. Sabi nitong heart surgeon na ito, yung grapes o kaya ubas, okay ito sa katawan natin. Kaya lamang, masyadong mataas ang katas nito ng asukal kahit sa isang peraso ng grape. Matindi ang taglay na asukal nito. Sabi nga nitong heart surgeon na ito para itong sugar bomb na magpapaitaas ng inyong sugar count sa inyong katawan, especially mga diabetic. Pero sabi niya, okay naman kung gusto ninyo talaga, hindi nyo maiwasan ang ubas o kaya grape, uminom na lang kayo ng red wine. Anyway, grape din yan. Kaya lamang yaan ay kinatas na at sinailalim na ng pagpapaedad, aging ng grape. Kaya yung red wine ay wala ng asukal na makasisira sa katawan natin. Ikalawa, mangga. Nakaw! Ito pa naman ang mga paborito kong pagkain. Mangga! Anyway, pakinggan na lamang natin itong surgeon na ito na nagbibigay ng babala sa atin, huwag kayong kakain ng mga maling prutas. Dr. Stephen Gundry. Do fruits make you healthy or heavy? It depends completely on the fruit you eat. Some fruits can help with occasional constipation, reduce bloating, and even help burn calories. But other fruits can wreck your digestion and energy. Fruit to avoid, number one, ripe bananas. Half of a banana's calories come from sugar, and sugar gets converted directly into carbs when you eat it. Instead, go for superfruit number one, green bananas. Green bananas are made of resistant starches, which haven't been converted to sugar yet. This kind of fiber can also help give you smooth, easy bowel movements. Fruit to avoid number two, grapes.
Grapes are one of the highest sugar fruits on earth. They're basically tiny sugar bombs. But if you love grapes, here's the good news. Superfruit drink red wine. When grapes are fermented, that sugar goes away and we get red wine. People who drink red wine in moderation can support heart health and even healthy blood pressure. Fruit to avoid, number 3, mangoes. One mango has a whopping 46 grams of sugar. That's the same as 3 candy bars. If you're putting these in your morning smoothies, please stop. But if you want to lose weight, one fruit towers above the rest. Superfruit number 3, coconut. Easily one of the healthiest fruits you can eat. They contain an incredible substance called MCTs, which are a rapid shortcut to weight loss. Your body converts these into ketones, which help you burn fat and convert it directly into energy. However, most coconut products you buy at the store are bad for you, like sugary coconut creamers for coffee or coconut bars and cookies. All of these are loaded with sugar, preservatives, and have little to no MCTs. Thank you. So yan yung grapes o kaya ubas, konti-konti na lang. Huwag nang madami. Kunti na lang. Paborito ko pa naman yun Ayoko ng red wine. Gusto ko ubas Banana! Ito talaga. Ito religiously sinusunod ko ito Yung banana, ayoko nung hinog na gusto ko yung green banana. Hinog na rin pero kulay green pa rin. Yun ang maganda. At saka rekomendado ang buko, nyug. Anything that is untampered na nyug. Yun. Kaya nga ba't ako'y gustong umuwi ng Pinas Gawa ng doon ako nag-aalmusan na nananghali at naghahapunan sa ilalim ng puno ng nyug. Buko. Sabi ni paring Jerry Conto ang cute naman ng mga apo mo, Fio. Ay, pare ko maraming salamat. Thank you so much. Yun ang aking yaman na lamang Of course, yung mga anak ko, mga anak namin ni Manay. Ngayon, yung mga may pamilya, thank you very much. Naragdagan. Yung mga may pamilya, tigdadalawa na silang mga apo ko sa kanila. Meron pa akong 3 babae na 2 babaeng dalaga. At saka isang binata. Binata, ito Siya may gawa nito dito, binata. Alam sabi ni parang Jerry Conto, sana ay i-phase out na yung mga trapo dyan sa Pinas. Baliwala ang tiyatsa kung yun pa rin ang mga korap ang uupo. Well, sila ang may panukalan ni Tiyatsa para lalo silang manatili sa pwesto. Yun ang mapanganib na katotohanan. Parang Jerry Conto. A good sign of being a productivity. A beautiful and smart grandchildren. Kanino pa ba magmamana kundi sa mga roots ng mga matatalino, makatao, makadiyos, at mataas na uri ng pagkatao. Okay. Magaling. You must be proud brother Firel, of course. At saka si Manay. You have the best qualifications of a grateful grandparents. Binabasa ko lang. Sabi ni Ate Mir. A gift from up above. Sabi ng mare natin, Mirna Guillermo. Okay. Now sa ating mga may edad na, Maring Mir, meron akong magandang paalaala rito Sabi rito nung ginagawa mo, baby. The burden of colorectal cancer in the United States is shifting to younger adults, and more patients are being diagnosed with later stage disease, according to the concerning report from the American Cancer Society. Nakababahala ito sandali. Pakinggan natin ito. Galing kay, let me see, maiparinig natin, Amanda Gator,
ng ABC It's the Channel second 4. leading cause of cancer death in the U.S., and about 1 in 5 colorectal cancer cases are now happening in those younger than 55. And those numbers rose about 2% per year between 2011 and 2019. The American Cancer Society points to screening rates. Colon cancer screening is not just finding a precancerous lesion, but it's actually taking it out before it turns into cancer. Oncologist Arif Kamal says there are higher rates of colon cancer screening in adults 65 and older. We see the opposite story in people who are 55 and younger, where there, the colon cancer screening rate is as low as 20 or 25%. There are 2 ways to be screened, a colonoscopy or an at-home stool test. Both start with a visit to your primary care provider, who can help determine your risk and which test is right for you. Any person who's 45 or older needs to call their doctor today and get that colon cancer screening scheduled. If you're at high risk, it may be recommended you get screened earlier. Kamal says you can also reduce your risk of colon cancer by living a healthy lifestyle. That includes eating a healthy diet, watching your weight, being active, not smoking, and limiting alcohol intake. Get colon cancer screening, live a healthy lifestyle, and then I think will dramatically decrease the risk of colon cancer. I'm Mandy Gaither. Thank you very much, Amanda Gator. Thank you so much. Well, sayang baka hindi natin maubos kasi ang panahon. Meron sana akong gustong ibatong katanungan sa inyo, kayo mga nandyan, mga kaalyados natin, mga kahuntahan ko, Gusto ko sanang itanong sa inyo, ano ang pamamalakad ninyo o kaya parenting style ninyo sa inyong mga pamilya? Kasi dito sa Amerika, meron akong ginawang pananaliksik. Gawa ng nakikita ko riyan minsan sa kalsada, may daladalang anak yung nanay, tatawid ng kalsada, isang nakita ko patawid ng kalsada. Iiyak-iyak yung bata, tinadyakan, siguro mga 9 years old lang yun Tinadyakan ng nanay, tumawid kayo, I told you to cross the street. Binanatan, tinadyakan kaya naisipan ko tuloy, marami ako mga nakikitang ganyan dito. O kaya, yung mga nagdodroga, yung mga tambay sa kanto, naisipan ko tuloy, ano kaya kung magsagawa ko ng research, how is parenting in America is today? Parenting. So naalala ko, kayo mga naandyan, matanong ko sana kayo, paano kayo nagpapalakad ng pamilya? Pero next week na lang yan. Wala na tayong oras kasing masyado mire. Gusto ko malawak na huntahan How is your parenting? Next week na lang. Para lalo tayo nagkakahuntahan. Anyway, by the way, next week nga pala, tayo dito sa Amerika ay daylight saving time na. Mamayang 2:00 ng madaling araw, iaabante ng 1 oras ang oras namin dito. So by next Saturday, sa Amerika, ang ating Fun Saturday Live will be at 10 o'clock in the morning, kaalinsabay ng oras dyan sa Filipinas. 10 o'clock in the evening Philippine time, and the US time is 10 o'clock Eastern. 10 o'clock in the morning next Saturday. So next Saturday, pag-usapan natin, kumusta ang parenting style ninyo dyan sa pamilya ninyo? Next week. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. Happy birthday na lamang noong Miyerkules kay Daniza Fabros Abiero Ventura, kay Benedicto Sagibal, Remedios Sanggalang, Nabigel Salvo Cabral, Michael Mordeno. Baka ito yung aking pamangkin. Si Migueleng, baka ito. Hindi ko sigurado. Michael Mordeno last Wednesday. At ang aking isa pang pamangkin, si Marilyn Runione. Diyan sa Pampanga. Marlene Runione. Yan ay mga birthday nila nung araw ng Miyerkules, Marso 8. And of course, very specially,
ang aming apo na lalaki, ang aming fencer, Ethan Anthony Salvo. Galing kay grandma, galing sa akin, galing sa mga tiyo, mga uncles and aunties, and galing kay Mama Eve and Daddy Elaine. Yan si Ethan Anthony. Birthday niya noong araw ng Miyerkules. Webes naman si Jessa Salvo Tamayo, Precious Varela, Angelica Verhino, Joanna Maria Lazaro, Mirna Yang, Rio Gromeo Rentoy, Jenny Morandarte, Mirna Deliosa Flores. Pinsan ko ito Diyan sa Manila. Milagros Jean Pabelonia. And then kahapon Friday, ang mga may birthday, Rick Lamigo, Lizel Palmiano, Cas Christine Bongi, ang kaibigan natin, kumare natin Melitona Corpus. Ang kanyang kaarawan kahapon, happy birthday, belated, Meli Corpus. And then Jeffrey Tamayo Zalvo, Lynn Onyares, Lynn Cortez, and then Joseph Ray. Yan ay kahapon Friday. And of course, ang aking pamangkin, Yulenia Salvo Coza. Yan ay birthday niya rin kahapon Friday, diyan sa Sangay. Ang mayor ng Tigaon, ang ating kaibigan riyan na alkalding maganda sa Tigaon, nagpapaabot din ng kanyang pagbati sa aking pamangkin, Yulenia Salvo Coza, sa kanyang kaarawan kahapon. And then ngayong araw na ito, araw ng Sabado, ang may kaarawan ngayon ay si J.John Gabiana. Pare koy, De Vera Mondala Leo de Lope. Pare koy. Nanonood sa ngayon ang pare natin, De Vera Mondala Leo de Lope, birthday niya ngayon. Happy birthday, pare ko. At saka si Erica Abacan, Shasha Liarves, at saka Sir Knight Kent Burley. Sila mga may kaarawan today, Saturday. Bukas naman, Romeo Abruhina Floria. Pare koy, nandiyan ka ba? Kaibigan natin ito Lagi natin kaagapay ito sa programa rin natin Romeo Abruhina Floria. Happy birthday tomorrow, Sunday. Derek Azur, June Salvo, Ronaldo Ruero, ang aking pamangkin. Ronaldo Ruero. Diyan sa Kipayo, Calabanga, Camarines Sur. Kaarawan niya bukas. Seferina Senko at saka Catherine Oy. Monday naman, Mitch Moncan at saka si Jen. And finally sa Martes, si Flor Beza Janali, Doc Alice. Hi Doc, happy birthday on Tuesday. Serna Salvo, Mark Salvo, Jojo Patinio Salvo, Maximo Parmo Salvo, puro Salvo ito At saka ang classmate namin ni Mrs. nung high school, Emilia Efondo. Ngayon ay Durante na siya. Emilia Efondo Durante. Sila mga may kaarawan, mga kapitbahay, simulan nung nakalipas na araw ng Miyerkules hanggang ngayong araw na darating na Martes. Thank you very much sa inyong lahat riyan. And kay Amelia Kapili Demagante, belated birthday greetings. Hindi pala belated, advance pala Advance, Marso 14. Kay Amelia Kapili Demagante. Ate Maya ang tawag namin sa kanya. Asawa ito ng kapatid ni Mrs. Ate Maya, Amelia Kapili Demagante. Marso 14. And of course, ang aking engineer na bumuo nitong aking setup ng broadcast, Joseph Fiorello Zachary, ang tawag namin sa kanya, Cherry Boy, ang tawag ng mga kapatid niya at mga kaibigan, Zach, mga kaempleyado, Zach, Joseph Fiorello Zachary. Ang kanyang birthday ay sa Marso 19. Greetings, God bless, from the whole family. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow,
We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, I'll celebrate! And of course, kapag merong celebration, kapag may mga pagdiriwang, kailangan natin ng cakes, kailangan natin mga tinapay, kailangan natin ng mga pastries. Kaya narito ang kaibigan nating Jundi de Valencia. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Salamat pare Koy. Thank you so much, Jundi de Valencia. Maraming salamat sa iyong dedication, sa iyong alay sa amin. Thank you. And of course, ang Armenia's Armenia's Cakes, Breads, and Pastries, naandyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katapat ng mini-stop, naandyan sa Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, nasa Diamond Subdivision, MacArthur Highway, Balibago City sa Pampanga, sa tapat lamang ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katapat ng Super 8, katabi ng Metro Bank. And of course, MacArthur Highway, Malolo City sa Bulacan. Ito 0968-866-8292. Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Thank you! Maraming salamat paring Jundi. At maraming salamat din paring Rudy Santos. Mabuhay po kayo. See you next Saturday. Thank you, sabi ni paring Rudy Santos. Have a nice weekend to all. Keep safe na lamang. Sabi ni paring Junior Dal. Di pa ho kami namamaalam, ha? Kalahating oras pa kami, ha? A very good advice from professional medical practitioner. Sabi ni Mirna Guillermo doon sa ating health tip. Proper management for maintaining good health is a must. Sabi ni Maring Mir Guillermo. Parenting style in America, kumusta na bang kayo? Paano ninyo pinatatakbo ang pamilya? Pag-usapan natin yan next Saturday. Samantala, ang masaklap nito kahit anong palaki ng mga anak ninyo na mga mahalin nyo sa buhay, kung merong mga agresibong mga tao riyan kagaya sa Ukraine, walang humpay na pagpapasabog ng mga hypersonic missiles ang ginagawa ng Russia laban sa Ukraine. Public service. Meron tayong report galing kay MTS Job ng CBS News. Ito'y sa patuloy na gyera na nagaganap dyan sa Ukraine. In Ukraine's far western Lviv region, the grim task of collecting the dead. Most here had largely been spared from Russia's ruthless attacks until now. This is the first time I witnessed such a tragedy, Vasil says. Russia is a devil. The barrage of strikes targeted 10 regions and included the use of at least 6 of the Kremlin's hypersonic anti-defense Kinzhal missiles. Homes in the town of Kostiantynivka were leveled once again. Every day there's shelling, Olga says. I go to bed and don't know if I'll wake up. In Kherson, even a bus stop wasn't spared. More dead scattered in the street.
A grim reminder the most mundane of acts can be deadly. All Ukrainians are targets in Russia's merciless assaults. These mourners in Zaporizhia attend the funerals of Kamila and Ilya, a 23-year-old couple killed last week in an earlier missile attack. Their 7-month-old daughter, Emilia, was also killed. 2 generations now wiped out. It was a bloody day across this country, but Ukrainians continue to persevere, knowing all too well more strikes will come. Yan ang lagay ng ating mga mamamayan dyan sa Ukraine. Hopefully, wala nang mga Pilipino riyan ngayon, ano ha? Gawa ng walang humpay, ang walang puso. Yun ang problema kapag ang bansa ay komunista. Wala silang value na ipinagkakaloob sa buhay ng kanilang mga mamamayan. Sa kanila, it is a government of the government, by the government, and for the government. Walang tao sa kanila. The same is true with China. The same is true with China, mga kapitbahay. Diyan sa China ngayon, ayon sa report ng mga natatanggap natin, ito sa kabila ng pagkakaloob nila ng superpower kay Xi Jinping kanina. Pinakang makapangyarihan na mas malala pa sa kapangyarihan na ipinagkaloob kay Mao Zedong ng China noong Cultural Revolution. Ngayon ang China, nag-iisa ang kapangyarihan sa kamay ni Xi Jinping. Kaya yun sa report na mga tinatanggap natin dito, sa mga araw bago iprinoklamang forever king, superpower si Xi Jinping, lalong lumalaganap ang persecution ng mga Kristiyano diyan sa mainland China. From last year, 2022, hanggang ngayon, lumalala ang pag-uusig sa mga Kristiyano diyan sa China. Kaya marami ang mga nagtatangka na umalis, tumakas sa China. Sa iba't ibang uri ng mga pamamaraan, wave of population from mainland China ang tumatakas sa mainland China. The problem is, paano sila makalalabas? Yun ang pinakang malaking problema. Gawa ng sa prosecution ngayon, hindi lamang sa mga Falun Gong, kundi ngayon ay lalo na sa mga Kristiyano at iba pang mga religious sect. Walang paniniwala sa relihiyon ang gobyerno ng China. Sa kanila, ang mahalaga ay ang kanilang Chinese Communist Party. Ambassador Sam Brownback, co-chair ng Religious Freedom Summit, meron siyang pahayag tungkol dito. In China, communist officials are stepping up raids against one of the country's larger churches as part of the so-called stability maintenance measures ahead of the National People's Congress. Well, here to fill us in on what's happening is former U.S. International Religious Freedom Ambassador Sam Brownback. Ambassador Brownback currently serves as co-chair of the International Religious Freedom Summit. Mr. Ambassador, I'd like to say it's good to talk with you again, but this certainly is not good news. Tell us what is happening in China and why. You're seeing the continuation of the Xi Jinping regime becoming a full Mao regime is really what's happening. I mean, what he's doing right now is he's using the current technology he has to do what Mao did in the Cultural Revolution. It's just tightening down the whole situation, going after faith communities in particular. And you're seeing him using it and doing it in a high-tech fashion. Now they're even requiring people to register on their phones to be able to go to church. This is the same thing that the Soviet Union did before they broke apart. They went after Jews and evangelicals. They went at them, and we responded, and we said, this is wrong, and it delegitimized the regime. If we can go after the Chinese Communist Party and delegitimize them by virtue of how they treat their own people of faith, that delegitimizes them to the world. Most of the world is religious. 80% of the world operates by a faith.
And now you're taking out from underneath the Chinese Communist Party this very belief in faith, which they don't believe in faith. They are atheists, and it really delegitimizes the regime. Thank you. Yan ang tinig ni Ambassador Sam Brownback, ang co-chair ng Religious Freedom Summit, ang pangamba na kanyang binitawan sa mga Kristiyano diyan sa China. Ayon dito sa report na natanggap natin, 96.7 million. 96,700,000 ang mga Kristiyano diyan sa mainland China. Ngayon, ang mga ito ay unti-unting iniipit ng Chinese Communist Party. Kapag nakitaan sila na nangungulekta ng, anong tawag niyan, yung limos, hindi limos yung contribution sa simbahan, di ba? Pag nahuli sila, ay huhulihin sila at ito ay kakasuhan na labag sa kanilang batas ang mangolekta for religious purposes. O, yan ang paghihigpit ngayon doon sa China. 96.7 million na mga Kristiyano liban pa sa ibang mga religious sect dyan sa China ang nakadarama ngayon ng unti-unti na paghihigpit sa kamay ng Chinese Communist Party. Yan ang panganib riyan. Yun ang pinakang mapanganib na nagaganap ngayon diyan sa mainland China. Kaya nga ba ako'y naaawa rin sa mga Chinese, Yan ay pinaliliwanag ko lamang mga kababayan every now and then. Binabanggit ko yan na pag ang ating tinatalakay dito China, ang tinutukoy natin dyan walang iba kundi ang Chinese Communist Party. Especially ngayon na grabe na ang paghawak nila sa gobyerno. Kaya napag-alaman natin na kagaya ng nabanggit ko kanina, halos ay milyon-milyon na mga tao ngayon ang tumatakas sa mainland China. Ang problema, paano sila makakaalis na hindi sila malalaman? Ito lamang nakalipas na ilang mga buwan, ilang mga syudad sa buong mainland China, cosmopolitan area, particularly ang Shanghai, patungo sa Xinjiang. Ang mga ito ay hindi na mapigilan ng kanilang mga damdamin. Hindi sila makaalis ng mainland China. Ang ginagawa nila ay lakas loob na lamang sila. Lakas loob na lamang silang magreklamo sa pamahalaan sa magitan ng mga demonstrations at iba pa. Ang una nilang inireklamo ang paghihigpit sa reaksyon ng mga mamamayan sa COVID-19. Marami sa kanila ang mga nagtatangkaring umalis sa mainland China. Don Ma, NTV News, In pakinggan China natin. and overseas, a grassroots movement is quietly taking hold, with more Chinese citizens breaking away from Beijing's ruling party. Among them are school principal Zhuang and senior party official Qiu. They're part of the Tuidang movement, translated to English as Quit the CCP and its affiliated groups. The campaign has reached more than 400 million people since its launch about 20 years ago. To quit, participants post their withdrawal statements on a website run by the New York-based Global Tuidang Center, with help from volunteers around the globe. Many use pseudonyms to protect themselves and their families from possible retaliation. In his announcement, Zhuang said his father was one of the students protesting in the gathering in Tiananmen Square in 1989. He ended up in prison under persecution from the Chinese Communist regime. His family wasn't reunited until 6 years later. Zhuang himself also faced threats and repercussion from the Communist Party. That's for supporting pro-democracy campaigns. Still, he says, although the CCP seeks to control people's minds and behavior, it can never suppress their faith. Zhuang's resolve is echoed by Qiu, a party official with a state-owned enterprise. In Communist China, all state-owned companies operate in-house Communist Party committees.
The group functions as the company's actual decision maker, and at Chiu's company, he's part of that leadership. Chiu says he has a deep understanding of the party's nature and workings, and says his conscience has suffered since Xi Jinping came to power. He adds that it's part of what prompted his decision to leave the party. I think without CCP, we will face a better future. Do something, either from your heart or anything you could to spread the truth. More than 3,000 years ago, Moses led the persecuted Hebrews to leave ancient Egypt for the fertile land that the gods handed down. Today, the awakened Chinese are expressing the same idea in a peaceful manner. Historically, the United States has been the world's beacon of freedom. Do not be afraid of freedom. Yan ang report ni Don Ma ng NTD News. Unti-unti nang namumulat ang mga Chinese reklamo sa kanilang gobyerno. Kaya yung kanilang samahan, Tuidang Warriors, ang tinagurian nilang the Hope of New China. Katunayan may 409 million 203,722 Chinese ang sinunog na ang kanilang symbolic na membership sa Chinese Communist Party, ang kanilang affiliation sa mga organisasyon na sa ilalim ng Chinese Communist Party. 409,203,722. Ang China merong 1.4 billion na populasyon. So yan ang bilang ng mga kumalas na mga mamamayan ng China sa Chinese Communist Party. Diyan sa Pinas, kayong mga, anong tawag niyan? Mga sabi ng kapit, mga ungas na bulag na sumusunod diyan, maging especially kayong mga naandyan sa gobyerno na pro-Chinese. Meron tayo diyan sa Cagayan, meron tayo sa Senado, meron tayo sa Kongreso na mga pro-Chinese. Tingnan ninyo ang inyong mga pagkatao, manalamin kayo. Baka sakaling kayo ay magising. Sabi ni Jerry Conto Furel, totoo po kaya yung investigasyon dyan sa US about COVID-19 na nagmula daw sa laboratorio ng China? Yes. In fact, sa Congress ay lumalakas ang kilusan na ito. Sa Senado lalo na, at isinusulong na nila ang masusi na deliberasyon upang once and for all malaman saan ba talaga nanggaling ang COVID-19. At matibay na isinusulong ng ilang senador ang kanilang paniniwala na ito ay either accidental o sinadya na nagmula sa laboratorio ng Wuhan Institute of Virology. FDS Report! Naku po, Jundi Valencia, high-profile na endorser ka pala. Mataas ang talent fee ni Jundi sigurado. Next week ay meron ng music ang advertisement. Hintayin ko na lamang beautiful jingle, Brother Jundi T. Valencia. Yan yung ginawa ni Jundi na advertisement para sa Armenia's Breads, Cakes, and Pastries. Oh, by the way, napag-uusapan natin itong religious organizations. Diyan sa Germany kahapon ay may pamamaril na naganap doon sa simbahan ng Jehovah's Witnesses. Alam naman ninyo, kalat na kalat ang Jehovah's Dito lamang sa Amerika ngayong spring, expect na may mga kakatok na riyan, mga 5, 4, 10, kakatok na riyan, may dalang pamphlet. Jehovah's Witnesses. Naalala ko yung father-in-law ko
Sama ng tingin sa akin ng asawa ko. Kababalik lang ng asawa ko at saka ng aking anak galing sa CCD conference. Sa Germany, seryoso tayo. Sa Germany, 8 ang mga namatay pagkatapos na ang isang miyembro nito ay paulanan ng putok ang kanyang mga kasama sa loob habang nagdaraos ng seremonya ang Jehovah's Witnesses. Ito'y naganap sa Hamburg, Germany. Pakinggan natin itong report na ito para sa makatotohanan ng pag-alam ng mga detalye. This is not a common sight in Germany. Police officials rushing through the streets, carrying wounded people to safety. These scenes after a shooter opened fire at a meeting of Jehovah's Witnesses in northern Hamburg. I'm a local resident. I heard loud gunshots. Went to the window to see what was going on. I saw a man with a firearm shooting at a window. I filmed it. It terrified him. Police said several people had been killed or wounded without giving a definite number. The officers entered and found people who had been injured, some fatally, by gunshots. The officers also heard a shot from the upper part of the building and found a person there. We have no evidence of an assailant at large. The evidence points to the assailant being in the building and possibly among the dead. So far, it's unclear what the attackers' motive was. But they've left behind chaos and fear in a city that was about to fall asleep. The information that we have. Thank you. Maraming salamat. So yun ang naganap sa Hamburg sa Germany. Pamamaril ng isang lalaki roon na kung saan ay pumatay ng ilan. Pumatay ng ilan dyan. Ilan ba itong 8 katawang namatay na lahat ay mga pawang miyembro ng Jehovah's Witnesses. Miyembro rin ang namaril at kumitil ng buhay ng 8 mga kasama nito sa kanyang sekta ng relihiyon. Sa Ukraine, meron tayong kararating lamang na ulat dito at ito'y may kaugnayan sa reklamo ng mga sundalong Russian laban sa kanilang mga kasamang Ruso. Kumbaga, Russian to Russian ang mga reklamo nito. Ito'y mga kasapi ng Wagner Group. Sila'y pinamumunuan ni Yevgeny Prigozhin. Ayon dito sa pinuno na ito ng Wagner Group, ang kanilang reklamo ay pinaabot sa kanyang kasama na leader ng Russia si Vladimir Putin. Ayon sa kanya, ayon dito kay Prigozhin, wala silang mga armas na, wala na silang mga bala, wala pa silang mga sasakyan, wala na silang supply. Halos ay 1 buwan na sila'y nananawagan ng resupply sa kanyang mga sundalo na nabibilang sa Wagner Group. Hanggang ngayon ay hindi iniintindi ni Vladimir Putin. Kaya ang pag-aakala nitong si Prigozhin, maaring inilalagay lamang silang mga bala upang pumatay ng mga kalaban, meaning ng mga Ukrainian. Pero walang pangundangan, walang pagpapahalaga sa kanilang sarili, sa kanilang mga miyembro ng Wagner Group, ang pamunuan ni Vladimir Putin. Meron tayong report galing kay Aaron Burnett. Ito'y galing sa CNN Atlanta sa Georgia. Mga karagdagang pag-uulat na may kaugnayan dito sa giyera diyan sa Ukraine, ang reklamo ng pamunuan ng Wagner Group labang kay Vladimir Putin, Russian to Russian. Pakinggan natin ang report. Russian CNN. versus Russian. Putin refusing to help what has been his most prized fighters, the private army, the Wagner Group. That's at least according to the chief of Wagner tonight, who is complaining that the Kremlin will not take his calls anymore.
To get me to stop asking for ammunition, all the hotlines to offices, to departments, etc. have been cut off from me. But the real humdinger is that they've also blocked agencies from making decisions. It's pretty incredible, and it could be significant because the Wagner Group, of course, is responsible for the small successes Putin has notched in the east of Ukraine in this war. The U.S. estimates that at the start of the year, there were about 50,000 Wagner Group's troops fighting. But recently, Yevgeny Prigozhin, who you heard there, and his fighters have been pleading, pounding the table for more ammunition almost daily. In fact, here they are over just the past few days. I'm knocking on all doors, sounding the alarm with ammunition and reinforcements, as well as covering our flanks. We are the artillery unit of Wagner PMC. Every day we carry out difficult combat tasks, covering assault groups. At the moment, we are completely cut off from the ammunition supply. Completely cut off. This is all in just the past few days. And then tonight, that big admission that nobody seems to care. No one is listening. Because it does seem clear that if Putin wanted Wagner to remain a priority, things would be different. It wouldn't be cut off from all the phones. And Putin's regular military, of course, has been complaining that too much has gone to Wagner fighters up until now. Here's a Russian soldier. Now all the ammunition is going to Artemovsk, to Wagner PMC units, who can fire a week's worth of ammunition in a day, which we can't afford. So now you hear it. Russian versus Russian in a battle for ammunition. Thank you. Maraming salamat. CNN, galing sa Georgia, dito sa Estados Unidos. Sabi ni Mir, as a believer in Jesus, let's take the time to linger with the friends, open our hearts, and live in true communion with one another in Him. Ba, magaling. Thank you, Mir. Maraming salamat. Huwag nating kaligtaan, magsimba bukas, ha? Mirna Guillermo, thank you very much. Habang nagkakahidwaan ang magkabila ang panig sa Russia, Russian versus Russians. By the way, marami ng mga kumalas, ha? Sa Wagner Group at sumama na sa Ukraine. And then yung Chechen, marami na rin ang kumalas ng suporta sa Russia at ito'y mga kabilang na sa pangkat ng Ukraine laban sa Russia. Now, habang nagkakahidwaan diyan sa Russia ang kanilang mga grupo laban sa Ukraine, dito naman sa South Korea, lalo pang pinaiigting ang pagsasamahan ng mga allied forces like Estados Unidos. Sabi ng presidente ng South Korea, Yoon Suk-yeol, ayon sa kanya, ngayong araw na ito, kahapon araw ng Friday, sa kanyang talumpati, sabi niya, ang alliances between the United States and South Korea is going strong and it is in action. Strength to strength. Sabi ito ni Sun Yuk-yeol, ang pamunuan ng South Korea. Hindi lamang South Korea, hindi lamang US, kundi ang pakikiisa ng Japan at ng Australia ay lalong nagpapaumigting ng samahan. Nangako ang Amerika ng total support sa South Korea. And of course, alam naman ninyo, nangako ng total support ang Amerika sa Taiwan and very especially diyan sa Pilipinas. Pakinggan natin itong report na ito na galing naman ito kay Oh Soo-young ng Arirang News, South Korea. Seoul and Washington will establish a system to operate U.S. nuclear assets to counter North Korea's growing threat to regional peace and stability. That's according to President Yoon Suk-yeol, who was speaking Friday at a graduation ceremony for the 77th class of South Korea's Naval Academy. 어떠한 도전 앞에서도 우리는 자유민주주의를 수호하고 한반도의 평화와 번영을 성취해야 합니다. Following North Korea's firing of a short-range ballistic missile on Thursday, Yoon said Seoul will further strengthen extended deterrence by setting up a joint nuclear planning and implementation system with Washington.
In recent months, the Allies have been coordinating their capabilities to respond to a possible nuclear or missile strike by North Korea. A discussion-based tabletop exercise was held in Washington last month, and there was a missile defense exercise at sea with Tokyo. The Allies are set to hold the large-scale springtime Freedom Shield drill next week, staging operational command and war execution procedures under realistic scenarios. On top of bolstering joint exercises to achieve an alliance in action, Yoon also pledged to establish a response and retaliatory mechanism featuring the South's three-axis system against strikes from the north. 우리 군은 북한의 비대칭 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 Stressing the need to protect maritime security and sea routes beyond Korean waters, Yunnan First Lady Kim Gon-hee later boarded the 3,000-ton warship ROKS Tosan Anchangho, the first submarine South Korea designed and built independently and which can launch ballistic missiles. The first couple also inspected the Aegis destroyer ROKS Sejong the Great, which participated in joint training with the US Navy last June, alongside nuclear-powered aircraft carriers. Oh Soo-young, Arirang News. Thank you very much, Oh Soo-young. Yan ang pangalan niya. Arirang News, yan ang latest report na natanggap natin mga kababayan. Tandaan yung sinabi ko kanina, dyan sa California, lalo na sa hilagang bahagi ng California ay binabaha ngayon. Para sa detalye tungkol sa mga bagay na ito, weather condition, balikan ninyo ang unang bahagi ng ating Fun Saturday Live today. Detalyado natin ipinagkaloob ang mga ulat sa lagay ng panahon dyan sa California area. Tandaan ninyo, snow and then baha sa mga sandaling ito sa California. Well, thank you very much na muli sa inyong pag-alalay mga kapitbahay. Masusi nating tinalakay ang issue sa ating clan, dynasties, and bosses. Clans, dynasties, and bosses. Power, guns, and goons. Sa ating issue for today. Until next time mga kapitbahay, maraming salamat na muli sa inyo pong pag-alalay sa ating palatuntunan na ating Fun Saturday Live. Tuwing araw ng Sabado, next Saturday, simula tayo ng 10 o'clock dito sa Estados Unidos. Nasa daylight saving na tayo, kaya 10 o'clock in the morning, Eastern Standard Time. And then of course, sa Filipinas, the same, 10 o'clock in the evening. At sa iba pang bahagi ng daigdig. Dito lamang sa Amerika, magkakaiba tayo ng oras. Asan man tayo nandoon mga kapitbahay, thank you muli sa pag-alalay ninyo sa inyong abang lingkod, Furel Salvo po lamang. Next month, April 27, 59 years na tayong naglilingkod sa ating mga kadugo sa daigdig. Walang humpay, walang tigil. God bless us all sa lahat ng mga mahal natin dyan sa buhay. Good morning! Bukas nga pala, Sunday. Magsimba tayo. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Laging tandaan, I love you. Of course, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Diyos mabalos. Maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi sa mga namumutang kong mga tugang. Love you all as I love my family. Ito na, parang Jundi. Buti, umuwi na si Mrs. May conference ito eh. I love you, Neng! Love you! Parang pilit eh. Ayos ba pare ko, parang Jundi? Ayos. Paalam na muna tayo ha. Until next Saturday, tandaan, tayo rito ay alas 10 ng umaga. And then sa California ay alas 7 ng umaga sa California. Sa Alaska ay alas 6. Yan ang mga bagong oras natin sapagkat daylight saving time.
Thank you for the day of yesterday. Sabi ni Mirna, let's praise and be grateful with Thanksgiving, sabi niya. Okay, thank you. Maraming salamat, Mir. At sa lahat ng mga kaalalay natin. Good day, everyone. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.